Tapos na ang panahon ng pagsubok. Malugod kang tinatanggap ng iyong nasasakupan, Ginoong Ye, upang pamunuan ng daan-daang bilyong piso ng pamilya. Maligayang pagbabalik, Ginoong Ye. Ito ay isang custom-made na high-end na suit na espesyal na ipinagawa ng iyong ama para sa iyo. Mula ngayon, ikaw ang nag-iisang tagapagmana ng pinakamayamang pamilya sa Jade City na nagtataglay ng kalahati ng mga ari-arian ng mundo. Sa isang utos mo lang, manginig ang mundo. Mabuti. 3 taon na ang nakalipas, dumating ako sa Dragon City bilang isang security guard para magkaroon ng karanasan. Muntik na akong maaksidente sa kotse at iniligtas ako ni Zoxin. Nagpakasal ako sa pamilya Shen. Ngayon, oras na para tulungan si Zoxin na bawiin ang lahat ng sa kanya. Nasaan ang regalo na ipinapahanda ko sa'yo? Ito ay isang treasure basin na nahukay mula sa Shang Dynasty na nakuha sa isang Sotheby's auction at nagkakahalaga ng 30 milyong piso. Uy, mahal. Qiankay, ngayon ang opening ceremony ng kaklasikong siruuhan. Binigyan kita ng 100,000 piso. Kumusta na ang iyong mga paghahanda? Naihanda ko na ang lahat ng regalo. Ang opening ceremony ay sa Royal Hotel. Bilisan mo at pumunta ka na rito. Huwag kang mahuhuli. CJ. Ayoko pang bumalik sa Jade City. Masyadong kapansin-pansin ang aking pagkatao sa labas, na magiging abala, mula ngayon, sa harap ng iba. Ginoong Ye na lang ang itawag mo sa akin. Naiintindihan ko, Ginoong Ye. Mahal, nandito na ako. Tingnan mo ang bago kong damit. Ang ganda, di ba? Huwag kang mag-alala, handa na ang regalo. Hindi ka mabibigo. Sige, tara na. Oh, hindi ba ito ang dating school beauty natin, si Shen Zoxin? At ito naman siguro, ang walang kwentang live-in son-in-law ng ating school beauty, ang kanyang asawa, di ba? Siya ang sikat na, walang kwentang manugang ng pamilya Shen. Nakabihis siya ng maayos, hindi ba? Ang ibang tao, kahit bihisan mo ng ginto at pilak, hindi pa rin may tatago ang kanilang pagiging hamak. Ang dating campus belle natin, hindi ba't pinakasalan pa rin ang isang walang kwenta? Nakakatuwa. Nakita ko na ang suot mong damit. Sinasabing limited edition, 2 lang sa mundo. Kaya ang suot mo, hindi kaya peke lang, na binili sa kalsada? Kayo naman. Nako, tigilan mo na, para lang, makapunta sa opening ceremony ni Ruohan. Talagang nagpakahirap ka, bumili ng paninda sa kalsada, para magyabang, hindi ka ba nahihiya? Jiao, magkaklase tayo. Hindi naman kailangan na ganyan kakasama, hindi ba? Kung ayaw mo, umalis ka. Ang opening ceremony na ito, ay kayang magpatuloy nang wala ka. Dalhin mo ang walang kwenta mong asawa, at umalis kayo. Huwag ninyong guluhin ang ibang kaklase, sa Royal Hotel namin. Hindi walang kwenta ang asawa ko. Kung ang isang pabigat ay hindi walang kwenta, ano pa siya? Ang boyfriend ko, si Ace, ang panganay na young master ng pamilya Lee. Siya ang magiging CEO ng Lee Group. Ang asawa mo, ay hindi man lang makapantay sa isang daliri ng boyfriend kong si Ace. Nandito tayo para sa opening ceremony ni Ruhan ngayon, hindi para makinig sa mga walang kwenta mong sinasabi. Mahal, tara na. Gusto mong umalis? Hindi naman imposible. Sinira mo lang ang mood ng girlfriend ko. Ganito na lang, lumuhad ka at yumuko ng 3 beses sa girlfriend ko. At papapasukin kita. Ano sa tingin mo? Bitawan mo siya. Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko? Lumuhad ka at humingi ng tawad sa nobya ko. Ulitin ko, bitawan mo ang kamay niya. Sino ka sa tingin mo? Shens, Gusto mo akong haminin? huwag kang maging mapangahas. Zoxen, nagkakamali ka. Ang talunan na yan ay isang asong galalang. Kailan pa siya naging tao? Nagbago ang isip ko. Ako, si Lizzie, ay hindi kailanman nambubuli ng mga babae. Ang asawa mo, hindi na kailangang lumuhad. Pero, medyo madumi ang sapatos ko. Paano kung lumuhad ka at dilaan mo yan hanggang lumenes? Kung gayon, papapasukin kita. Isa lang siyang house husband. Laging naghahain ng tsaa at tubig. Ang pagdila ng sapatos ay hindi dapat mahirap para sa kanya, di ba? Bakit ka nakatayo dyan? Ang sapatos ko ay nagkakahalaga ng 4,000 piso. Hindi basta-basta ang nakakakuha ng pagkakataong dilaan yan. Aray. Anong ginagawa mo? Zoxen, nabaliw na ba ang asawa mo? Ang sampal na ito ay para sa kawalang galang sa asawa ko. Ang sampal na ito ay para sa iyong kayabangan at pagmamaliit sa iba. At ang huling sampal na ito ay isang leksyon para sa asawa mo. AZ. Mahal, tara na. Zoxen, paano mo nagawang bulihin ang nobyo ko? Mahal, ako na ang bahala. Sir, magkano po ang gusto ninyong i-charge? I-charge mo kung ano ang nasa card. May pera ka ba sa card na iyan? Siguro may 1 o 2 milyong piso. Ang karaniwan mong sahod, kasama ang allowance na ibinibigay ko sa iyo, ay hindi aabot sa ganoon kalaki. Huwag kang mag-alala, mahal. Hindi ba may regalo rin ako? Sige po, pakiusap. Sino yan? Napakawalang alam. Paano sila naglakas loob na umupo sa pangunahing upuan?
Chiankay, doon tayo. Ito ang pangunahing upuan. Ay, hindi ba si Shen Zoxin yan, ang campus belle? Jayali, Kiang. Matagal na tayong hindi nagkita. Ikaw si Jelly, tama. Ako ang asawa ni Zoxin. Ang pangalan ko ay Chiankay. Narinig ko na, ang Ice Queen noon, ay nagpakasal sa isang walang kwentang manugang. Kaya, ikaw ang walang kwentang manugang ngayon? Mga chismis lang yan. Hindi walang kwenta ang asawa ko. Jojo, nandito ka na. Ang boyfriend ko, si Ace, kakakasalang ng 2 milyong pisong deal, kaya medyo naantala kami. Paumanhin sa inyong lahat. Iinom ako para sa inyo. Ay, ang galing uminom. Ginoong Lee, napakabait mo. Maupo ka, pakiusap. Jojo, ipakikilala ko sa'yo. Ito si Shen Zoxin, ang campus belle, at ang walang kwentang asawa niya, si Ye Tiankay. Gusto niyang isama ang asawa niya, at umupo sa pangunahing mesa. Talagang walang kwenta ang walang kwentang ito. Napakawalang modo. Gia Lee, hindi mo alam. Kanina lang, ang walang kwentang asawa ng campus belle sa ibaba, sinaktan pa si Ace. Ano? Siya. Sinaktan niya talaga si Ace. Kapag lumalabas ka, talagang makakasalubong ka ng ilang asong gala. Sa huli, ang ilang aso ay nagwawala lang. Sino ang tinatawag mong aso? May iba pa bang aso? Dito bukod sa'yo. Nagtataka ako kung nabakunahan na yan laban sa rabies. Kinagat niya si Ace ng ilang beses kanina. Kailangan mo talagang mag-ingat. Shen Zoxin, dahil nagwawala ang asong ito. Bakit hindi mo na lang siya itago sa bahay? Paano kung makasakit siya ng tao dito? Sobra na kayo. Mga kaklase, may nangyari. At paumanhin kung pinaghintay ko kayo. Kasalanan ko ang lahat. Nagkaroon ng emergency meeting ang kumpanya. Sabi nila, may isang malaking tao mula sa Jiulong International dito para sa isang urgent project bid. Kaya nahuli ako. Patawarin niyo ako sa inyong lahat. Ruohan, how? Ngayon ang opening ceremony ng branch company nyo. Tama lang na, maghintay kami ng kaunti pa. Dito ngayon, tama. Ruohan, ikaw at si Hao ay napaka-busy. Naiintindihan namin lahat. Ruohan, matagal na tayong hindi nagkita. Zoxen, bakit ka lang nakatayo dyan? Iisipin ng kahit sino, na ako, si Shen Ruohan, ay masama ang trato sa'yo. Maghanap ka ng upuan. Teka. Ito ang pangunahing mesa. Ang bayad sa kontribusyon ay 9,999 na piso. Karapat dapat ka bang umupo dito? Mas bagay kayo sa mesa doon. Lahat ng nag-ambag ng mas mababa sa 1,000 piso ay doon umuupo. Paano kung nag-ambag ako ng isang... Tama ba ang narinig ko? Sinabi mo na ang regalo mo sa kasal ay 1 milyong piso? Ang inyong mesa ay nag-ambag ng 9,999 na piso, tama? Hindi iyan tugma sa estado namin ng aking asawa. Napakahusay. Tunay na napakahusay. Zoxen, sa tingin mo ba, hindi sapat ang sigla ng opening ceremony ni Ruohan, kaya dinala mo rito ang walang silbi mong asawa para pasiglahin kami. Ha ha ha. Zoxan, dahil mahilig magbiro, ang asawa mo, bakit hindi na lang siya tumahol, na parang aso para sa amin? Oh, Kiang, ang dami ng taon, at napakakulit mo pa rin. Gusto ng mga babae, ang bad boys. Tunay na nag-ambag ako ng 1 milyong piso bilang regalo sa kasal. Kung hindi kayo naniniwala, mapapatunayan ko. Chance, tumahimik ka. Mahal, bakit hindi ka naniniwala sa akin? Zoxen, ang red along ito ay tanda lang ng mabuting kalooban. Ang asawa ko ay nagsimula sa wala at ngayon ay may-ari na ng isang pampublikong kumpanya, nagkakahalaga ng daan-daang milyong piso. Ang maliit na halaga na inambag mo. Wala akong pakialam dyan. Ruohan, ako. Pero, ang paggawa ng eksena sa aking selebrasyon sa harap ng napakaraming kaklase ay tunay na kawalang galang sa aking asawa. Humihingi ako ng paumanhin sa iyo. Walang masamang ibig sabihin si Chance. Ililipat ko na sa iyo ngayon ang pera ng regalo sa kasal. Sige, ang maliit mong pera ay hindi pa sapat para sa buwan ng allowance ng asawa ko. Wala kaming pakialam dyan. Paano kung paluhurin mo ang asawa mo at patataholen na parang aso para aliwin ang lahat at pasayahin sila? Oh, ang perpekto. Gustong-gusto ko lang marinig ang tahol ng mga asong gala. Gusto mo akong tumahol na parang aso, ha? Paano kung magpustahan tayo? Oh, ang asawa ng Campus Belle ay medyo interesante. Mahilig siyang tumaya. Sige, sasama ako. Sabihin mo, ano ang pinagpupusahan Kung natin? talagang nag-ambag ako ng 1 milyong piso, lahat kayo ay luluhod at hihingi ng tawad sa aking asawa. Ikaw. Ethan. Kung mapatunayan ito, na wala kang 1 milyong piso, kung gayon sa harap ng lahat ng ating mga kaklase, iinumin mo ang basong ito ng alak, pagkatapos ay luluhod at tatahol na parang aso. Ano sa tingin mo? CJ, Ethan, alam mo ba ang sinasabi mo? Clara, ang pagtuturo sa isang lalaki ay isang sining. Kung ang aso ay hindi nakikinig, kailangan mong disiplinahin ito ng maayos. Huwag mo nang ilabas para ipahiya ang sarili mo. Tama. Para bang takot kang walang nakakaalam na isa ka lang asong gala.
Sobra na kayo. Magkaklase naman tayo. Nagbibiro lang. Huwag mong masyadong seryosohin. Hindi mo ba gustong patunayan ito sa asawa mo? Tatawagin ko ang waiter mamaya at mapapatunayan mo ito ng maayos. Sana, hindi mo kami biguin lahat. Tingnan kung magkano ang inambag ni Ethan. Sige. Ito ang ambag mula kay Gia. Oh, nagpapapansin, ha? Gumamit pa siya ng card para mag-ambag. May pera ba talaga sa card na ito? Hindi ko pa nga nakita ang card na ito. Huwag mong sabihin, gift card lang ito ng supermarket, di ba? Haha. May pera man o wala. Tingnan nyo lang at malalaman nyo. Bilisan mo at tingnan kung magkano ang pera dyan. Ang card na ito ay may 10 milyong piso. Sinabi ni Ginoong Ye na pwede kang gumastos hanggat gusto mo. Naku, 10 milyong piso. Saan nakuha ng pamilyang Shen ang ganoong kalaking pera? 10 milyong piso. Talagang ganoon kalaki. Tiankay, ano ba talaga ang nangyayari? Saan mo nakuha ang 10 milyong pisong ito? Asawa ko, mahalaga ba ang perang ito? Ang pustahan natin kanina, sa tingin ko wala sa inyo. Ang nakalimot nito, di ba? Manager Zai, sigurado ka bang ang card na ito ay sa kanya? Lubos akong sigurado. Si Ginoong Ye lang ang nag-iisang tao ngayon na nagambag gamit ang bank card. Maaari ka nang umalis. Sige. Hindi. Paano ito nangyari? Malinaw na wala kang silbi. Paano ka magkakaroon ng 10 milyong piso? Asawa ko, ang pamilyang Shen ay palaging karaniwan. Paano sila magkakaroon ng 10 milyong piso? Ang 10 milyong pisong ito ay hindi maliit na halaga. Zoxen, palagi mong inaagaw ang atensyon ko sa eskwelahan at palihim mong inakit ang boyfriend ko. Ngayon, nagpakasal ka sa isang walang silbi at naglakas loob ka pa ring magmayabang sa harap ko. Ano? Ang pustahan natin kanina. Nakalimutan nyo na ba? Lumugod kayo at humingi ng tawad sa asawa ko. Nako, anong gagawin natin? Talaga bang luluhod tayo at hihingi ng tawad sa kanya? Sa tingin ko, ang dapat lumuhad at humingi ng tawad ay ikaw na walang silbi. Tama si Zhao. Ayon sa postahan kanina. Ikaw ang natalo, di ba? Sigurado ka bang ako ang natalo? Malinaw na nanalo si Tiankay sa pustahan kanina. Huwag kang sumobra. Kung tama ang pagkakaalala ko, ang postahan kanina ay tungkol sa kung ang card na ito ay may 1 milyong piso, di ba? Kaya malinaw, di ba, na ang iyong walang silbing asawa ang natalo. Tama. Malinaw na pumusta kami kung ang card ay may 1 milyong piso. Pero ang card na ito ay may buong 10 milyong piso. Ang 10 milyong piso ay walang kinalaman sa postahan natin kanina. Ha ha ha. Tama si Binatang Lee. Ang postahan naming dalawa kanina ay kung ang card mo ay may 1 milyong piso, hindi kung may 10 milyong piso. Kaya, ikaw na walang silbi. Natalo ka. Huwag kang sumobra. CJ. Malinaw na sa akin ngayon. Naging bihasa na kayo sa sining ng pagbaluktot ng mga salita para sa inyong kapakinabangan. Tama na. Inumin mo muna ang basong ito ng alak. Inumin mo. Sige na, inumin mo, inumin mo, inumin mo, inumin mo, inumin mo. Hindi mo ba kayang tanggapin ang pagkatalo, ha? Tama, bilisan mo, inumin mo na. Hindi. Tiankay, huwag kang uminom. Zoxen, mukhang masunurin naman pala ang aso mong ligaw. Siguro, mali ang pagkakaintindi ko sa'yo noon. Zoxen, sa susunod na kailangan kong magsanay ng lalaki, tiyak na matututo ako sa'yo. Uminom ka na. Huwag mong sayangin ang oras ng lahat. Kahit ang pinakamahirap dito ay milyonaryo. Ang pag-aaksaya ng oras ay pag-aaksaya ng pera. Dahil sa'yo, gaano karaming oras na ang nasayang mo sa lahat? Oo nga, kaya mo bang bayaran sila? Gusto mong uminom ako? CJ, Anong ginagawa mo? Interesante. Bibigyan kita ng 3 segundo. Lumuhad ka. At dilaan mo ang natapong alak hanggang lumenes. Kung hindi, babaliin ko ang mga binti mo. Zoxen, inimbitahan kita sa aking opening ceremony, hindi para ang walang kwenta mong asawa ay gumawa ng gulo. Zoxen, talagang sobra na ang asawa mo. bitawan mo. Kung hindi umuungol ang tigre, akala mo ba'y may sakit na pusa? Lumuhad ka. At dilaan mo hanggang lumenes. Kung hindi, lulumpuhin kita. Bitawan mo ang asawa ko at hihingi ako ng tawad. Mahal, wala naman tayong ginawang masama. Bakit tayo hihingi ng tawad? Sige na, tumahimik ka na lang. Bata pa ang asawa ko. Humihingi ako ng tawad para sa kanya, sa inyong lahat.
Dahil hindi kami welcome. Sa opening ceremony ngayon, aalis na kami. Tumigil ka dyan. Magkakaklase lang tayo. Nagbiro lang kami, ng kaunti. Nagagalit ka ba talaga? Biro ba yan? Oo naman. Magkakaklase na nagkikita-kita, hindi ba normal lang na magbiroan? At ngayon ang ating grand opening ceremony. Ikaw, kaklase, aalis nang hindi man lang umiinom? Napakawalang galang naman yan, di ba? Tama. Pinapaluhod mo ako, tapos pinatahol mo ako na parang aso. Biro ba yan? Oo, magkakaklase tayo, at napakalapit natin. Anong masama kung tumawal ng ilang beses na parang aso? Hindi ba pwede? Hindi naman sa hindi pwede. Kung ganoon, bakit hindi ka muna tumahol ng ilang beses para pasayahin ang lahat? Ikaw. Ang kapal ng mukha mo, gusto mong pataholan ng babae ko na parang aso? Tiyan kay. Sige na, Z. Para sa akin at kay How, kalimutan na lang natin to. Tigilan na ang paggawa ng eksena, at huwag nang pagtawanan tayo ng mga tao. Sige na. Panatilihin nating maganda ang samahan para sa negosyo. Umupo na kayo, umupo. Para kay Ruohan, at How, kalimutan na lang natin to. Sige na, Zoxen, huwag ka nang tumayo dyan. Nakakahiya, umupo ka na. Ang regalo para sa mesa na ito ay 9,999 na piso. Nag-ambag ako ng 10 milyong piso. Dahil walang upuan para sa 10 milyong piso, ibalik mo na lang ang natitirang pera sa asawa ko. Ikaw. PFFT, napakapangit ng ugali, napakakuripot. Ang regalong pera na ito ay naibigay na, walang dahilan, para bawiin pa. Siguro nakuha niya ang ugaling yan, sa pagtawad sa palengke. Bakit siya tumatawad, sa regalo sa kasal? Ito ay para sa 2,000 piso. Hindi karapat-dapat ang pangunahing mesa sa regalo kong 2 milyong piso. Hindi ba't ito ang snobbish na lohika na itinuro mo lang sa akin? Tama na, Tian Kai. Huwag ka nang magsalita pa. Ang 2 milyong piso ay hindi nga maliit na halaga. Ang pamilya ninyong Shen ay laging pangatlong klaseng pamilya, at ngayon ay mas malala pa kaysa dati. Ang 2 milyong pisong ito, hindi mo naman siguro inutang, di ba? Hindi mahalaga kung paano nakuha ang pera. Lahat ng narito ay nagbigay ng 2,000 piso. Kung magbibigay ako ng 2 milyon, hindi ba't mas higit ako sa lahat ng iba pang kaklase? Sinasabi mo bang nagbibigay ka ng regalo para lang magyabang? Walang pera na tumutubo sa puno. Ang pagbibigay ng regalo ay hindi kawang gawa. At ang opening ceremony ay hindi para kumita. Ano? Hindi mo ibabalik ang pera ko. Zoxen, ang asawa mo ay talagang napakatipid, at mahusay sa pamamahala ng bahay. Mas masipag pa siya sa bahay kaysa sa isang babae. Ililipat ko na lang ang natitirang pera sa account mo mamaya. Hoy, hindi ba't katangahan yan? Napakasuklem. Nakaupo sa iisang mesa kasama ang isang aso. Sige na, tigilan na ang pagtatalo. Ngayon, pinarangalan ninyo ako sa pagpunta sa aking opening ceremony. Halika. Iinom muna ako para sa inyong lahat. Tama, ibig kong sabihin, kailangan nyo lang talagang dumating. At naghanda pa kayo ng napakaraming mapagbigay na regalo. Pinasasalamatan namin ang aking asawa, ang lahat ng mga kaklase. Halika na. Cheers. Cheers. Manager Zai, paki-anunsyo ang mga regalo. Ito ay isang Jade Ruiz Scepter. Nagkakahalaga ng 500,000 dolyar. Regalo ito mula kina Binibining Zhao at Ginoong Lee. Aba, ito ay maliit na tanda ng pagmamahal mula sa amin ni Z. Sana ay magustuhan ninyo. Ay, hindi nyo na sana. Kailangan magdala ng ganoong kamahal na regalo. Masyado kayong formal. Wala yan. Ang Jade Ruiz Scepter na ito, galing pa sa ibang bansa. Kagagaling ko lang sa paghawak ng negosyo ng pamilya. Kung may mga proyekto sa hinaharap, mas maganda kung magtutulungan tayo. Ay, syempre. Halika, umupo na kayong dalawa. Isang pares ng coral bracelets. Nagkakahalaga ng 200,000 dolyar. Regalo mula kay Binibining Jolly. Ruohan, pinabless ko pa talaga itong bracelet sa isang master. Sana magustuhan mo. Mahal na mahal ko yan. Isusuot ko yan sa ibang araw. Ha. Ay, ang ganda. Ang treasure basin na ito, kakabenta lang sa auction. Nasasayang lang sa mga taong tulad nila. At ito naman, ang espesyal na regalo ay ito. Sino ang nagpadala ng basag na palayok na ito? Kiyang, ang pangit na palayok na ito, hindi naman siguro galing sa'yo, di ba? Paano naman ako magpapadala ng ganito? Nagpadala ako ng purple clay teapot na nagkakahalaga ng mahigit 40,000 dolyar. Baka naman napadala sa maling tao. Sino ang nagpadala ng basag na palayok na ito? Hindi ba halata? Sabi ni Kiyang, nagpadala siya ng teapot. Kaya, sa lahat ng mga kaklase ninyo rito, kaninong regalo pa ang hindi na anunsyo? Walang silbi. Ang basag na palayok na ito, saan mo nabili? Sa isang tindero sa kalye.
Hindi naman siguro yan nabili mo online. Sa halagang 999 na may libreng shipping, di ba? Ha ha ha. Sa mga kaklase, kung hindi ka magbibigay ng regalo na nagkakahalaga ng 3 o 400,000 dolyar, nakakahiya. Pero ikaw, nagpadala ka ng basag na palayok? Hindi ka ba nahihiya? Ha 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 ha. Binigyan kita ng 100,000 dolyar, tapos binilhan mo ako ng ganito. Ito ba ang tinatawag mong sorpresa? Mahal, huwag kang makinig sa mga kalokohan nila. Binili ko ito sa West District Antique Market. Ito ay isang kayamanan. Binigyan kita ng 100,000 dolyar. Bakit hindi ka nalang bumili ng iba? Bakit kailangan mo pang pumunta sa West District Antique Market para bumili ng regalo? Narinig mo ba yan? How? Ang basag na palayok na ito. Binili lang sa isang junk street sa West District. Paninda lang sa kalye yan. Ruohan. Ang dati mong kaklase ay talagang gumagawa ng eksena. Hindi ko naman kayo sinisermonan. Pero kung ayaw nyo magbigay ng regalo, huwag na lang. Ano ang ibig sabihin ng pagpapadala ng basag na palayok? Ako, Ang West District Antique Market na ito ay isa lang tiyang. Anong klaseng gamit ang mahahanap mo doon? Sa tingin ko, basura lang. Ang pupunta sa tiyang para bumili ng gamit. Sino ang magbibigay ng basura mula sa tiyang bilang regalo? Sino ang minamaliit mo? Manager Zai, paano mo nagawa ang ganito? Paano mo nirehistro ang basura bilang regalo? Bilasan mo at itapon ang sirang palayok na ito. Palabas. Teka. Hindi ito sirang palayok. Ito ay isang palanggana ng kayamanan na nahukay mula sa dinastyang Shang. Ang marumi, sirang palayok na ito, nahukay mula sa dinastiyang Shang. At isang palanggana ng kayamanan. Tama. Isang kayamanan mula sa dinastiyang Shang. Nahukay sa West District Antique Market. Nagbibiro ka ba? Bukod pa rito, kung ito ay talagang isang kayamanan, at mula sa dinastiyang Shang, dapat ay nagkakahalaga ito ng hindi bababa sa 1 milyong piso, tama? 1 milyon? Sa tingin mo ba makakabili ka ng isang bagay mula sa dinastyang Shang? Hayaan niyong sabihin ko sa inyong lahat. Ang palanggana ng kayamanan na ito ay nagkakahalaga ng 30 milyong piso. Ano? Ang sirang palayok na ito, 30 milyong piso. 30 milyong piso? Isang 30 milyong pisong kayamanan mula sa dinastiyang Shang. Ganito ang itsura. Kahit ibigay mo pa sa akin ng libre, hindi ko yan gugustuhin. 30 milyong piso. Sa tingin ko, malamang ay nagkakahalaga lang yan ng 30 piso. Anong ginagawa mo? Sinusubukan ko lang ang kalidad ng palayok na ito. Medyo matibay pala. Iangat mo ang paa mo. Ginoong Tang, huwag kang sumobra. Ito ba ang sobra? Zoxen, nakita ko ang lahat ng malinaw, sa ibaba kanina. Kung ikukumpara sa ginawa ng asawa mo, kay Z namin, wala ito. Kanina sa ibaba, ikaw naligaw na aso. Sinampal mo ako ng 3 beses. Sa tingin mo ba madali akong apihin? Sinampal mo ako ng 3 beses. Pilayin ang isa sa iyong kamay, ay pinapalampas na kita. Ulitin ko. Iangat mo ang paa mo. Paano kaya ito? Ngayon ang pagdiriwang ng pagbubukas ni Naruohan at How. Hindi magandang tingnan. Kung magkakagulo sa masayang araw na ito. Paano kung ikaw na lang? Ang gumapang na parang aso at humingi ng tawad sa kanila, ano sa tingin mo? Ngayon ang kanilang opening ceremony, at dinala mo lang, ang basurang ito rito. Ito ay dahil lang, sinaruohan at How, ay napakabait kaya hindi ka na nila pinapansin. Bilisan mo at gumapang, at humingi ng tawad kay How. Bibigyan kita ng 3 segundo. Gumapang ka na parang aso, at yumukod kina Ruohan at How, para humingi ng tawad. Kung hindi, pipiliin ko ang isa sa iyong kamay, para hindi mo na maalagon ang sarili mo habang buhay. Humihingi ako ng tawad, pakawalan niyo na si Chance. Oh, napakasincere naman. Kung ganoon, bilisan mo at lumuhad, para humingi ng tawad kina Ruohan at Mark. Umalis ka. Z. Tyans, gusto mo bang mamatay? Asawa ko, hindi mo kailangang humingi ng tawad. Ang planggana ng kayamanan na ito ay nahukay mula sa dinastyang Shang. Dahil hindi nila ito pinahahalagahan, hindi natin ito ibibigay sa kanila. Ang pagbibigay ng kayamanan na nagkakahalaga ng 30 milyong dolyar. Sa mga taong tulad nila, ay masasayang lang. Hindi sila karapat-dapat. Gago. Basura ka. Sino ang sinabi mong hindi karapat-dapat? Isang planggana ng kayamanan na nagkakahalaga ng 30 milyong dolyar. Karapat-dapat ba ang maliit mong apex stage dyan? Ulitin mo yan. Subukan mo lang. Mark, wag mo yan gawin. Zoxen, naiintindihan ko na ang asawa mo ay walang pinag-aralan at hindi marunong magsalita ng maayos. Pero ang magwala sa seremonya ng pagbubukas ko at walang respeto sa asawa ko, hindi yan katanggap-tanggap, hindi ba? Kayo, Ang sirang palayok na putik na ito, bakit hindi karapat-dapat ang asawa ko? Isang planggana ng kayamanan na nagkakahalaga ng 30 milyong dolyar. At tinatawag mo itong sirang palayo. Ang panlasa mo ay talagang kakaiba. Ito na ba yun? Tingnan ko nga kung ano ang nangyayari. Oh, Ethan.
Tuloy po kayo, tuloy po. Oh, Oh. Ang seremonya ng pagbubukas na ito ay medyo masigla. Ano? oh, Ethan, sapat na ang presensya mo. Bakit ka pa nagdala ng regalo? At pera. Napakabait mo naman. Wala yan, talaga. Oh. Hindi ba ito si Zoxan, ang campus belle? Ha? Sino to? Ethan, ito ang walang kwentang asawa ng aming campus belle. Oh. Naalala ko na. Ang manugang ng pamilya Shen. Ang walang kwentang umaasa sa asawa, tama? Ha? Oh, Ethan, huli ka na. Marami kang na-miss. Napalabas kanina. Oh. Anong klaseng palabas? Sabihin mo sa akin. Aba, itong sirang palayok na putik dito ay regalo mula sa walang kwentang asawa ni Zoxen para kay Ruohan. At ipinilit niya na, ang sirang palayok na putik na ito ay isang kayamanan na nahukay mula sa dinastiyang Shang. Oh. Sinabi rin niya na tinatawag itong planggana ng kayamanan. At nagkakahalaga ng 30 milyong dolyar. Oo, Ethan. Kanina, nang pinagsabihan ko ang lalaking ito, hindi pa rin siya sumuko. Sinabi pa niya na hindi ako karapat-dapat hawakan ng sirang palayok na ito. Ha, kaya pala ganoon ang nangyari. Ngayon, libre lang ang pagyayabang. Basta na lang nagsasalita ang mga tao ng kung ano-ano. Haha, Tyens. Hindi ba sinabi mo na ang sirang palayok na putik mo ay isang kayamanan? Paano kung tumaya tayo? Pustahan. Talo ka. Mandaraya ka na naman tulad ng dati. Sino ang mandaraya? Ikaw ang natalo sa pastahan. Hindi ka pa rin kumbinsido. CJ. Ano ang gusto mong ipusta ngayon? Si Ginoong Go ay malawak ang kaalaman at karanasan. Nakadalo na sa hindi mabilang na mga subasta. Bakit hindi natin ipapraise kay Ginoong Go itong basag mong palayok para malaman kung ito ay tunay na kayamanan? Kung itong basag mong palayok ay peke. Kung gayon ay gagapang ka sa ilalim ko. At yuyuko ng 10 beses. Kinahaw at Ginoong Go. Para pasiglahin ang mga bagay-bagay. Ano sa tingin mo? Pero kung itong treasure basin ay tunay na kayamanan, kung gayon gusto ko, kayong lahat, na lumuhod, at yuyuko ng 10 beses sa aking asawa. Deal. Shens, tigilan mo na ang pagbibiro. Mahal, kailangan mong magtiwala sa akin. Kaya ito pala ang basag na palayok na yon, ha? HMPH. Tingnan ko. Hindi ito, kayamanan na nahukay mula sa Shang Dynasty. Ito ay basag na palayok lang. Ito, Alam kong magkakakutsaba kayong lahat. Paano ko hahayaang i-appraise ninyo ito? Ano ang sinasabi mo? Si Ginoong Go ay isa sa 4 na dakilang pamilya ng Dragon City. Mas marami na siyang nakitang kayamanan kaysa sa sinanakin mo. Puntahan nyo si Master Lin mula sa Treasure Trove Gallery at dalhin dito. Ethan, may problema ba sa Treasure Basin? Sabihin mo sa kanya na personal akong puntahan sa loob ng 10 minuto. May tinatawagan ka? Si Master Lin mula sa Treasure Trove Gallery, si Master Lin ay nasa ilalim ni Ethan. Alam mo ba kung gaano karaming tao ang nakikita ni Master Lin sa isang araw? At ikaw, sa isang tawag lang. Kaya mo siyang ipatawag? Haha. Ang galing mo naman. Tingnan mo ang sarili mo. Isang ligaw na aso. Gusto mo pang makita si Master Lin. Tanghali na. Gising na. Alex, tama? Sigurado ka bang peke ang treasure basin na ito? Kanina lang, sa isang auction, sa very dia, narinig kong nahukay ang isang artifact mula sa sinaunang dinastiya ng Xylos. Tinatawag itong treasure basin. Nagkakahalaga ng 30 milyong piso. Ang aide ni Ethan, si Ju Cheng, personal itong binili sa auction. Ang basag na palayok na ito, hindi ko na kailangan tingnan, para malaman na peke. Ha 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 ha. Shayanse. Kailan ka pa naging ganito? Isang malaking sinungaling, puno ng kasinungalingan. Honey, ang treasure basin na ito ay talagang nahukay mula sa sinaunang dinasta ng Xilos. Hindi ako nagsisinungaling sa'yo. Oh, ibig mong sabihin, si Secretary Gio ay nakabili ng peke. Kung gayon, ha ha. Alex, siguro hindi mo alam ito. Pero binili niya ang basag. Napalayok na ito sa West Side, Antique Market. Oh, ang West Side Antique Market. Ang lugar na iyon ay puro basura lang ang binibenta. Anong tunay na artifact ang posibleng naroon? Ha 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 ha. Zuzin, niligawan kita noon. Akala ko ikaw, ang campus beauty, ay may matataas na ambisyon, gusto lang. Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Anong klaseng buhay ang tinatamasa mo? Kinasal sa basurang ito. Hindi basura si Shayanse. Oh, hindi basura? Kakagaling lang niya sa West Side Antique Market para bumili ng basura. Ha 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 ha. Oh, Master Lin, nandito ka na. Ha ha ha. Nandito nga si Master Lin. Master, para sa aking pagbubukas. Ang pagdating mo ay tunay na karangalan para sa akin. Ha? Master Lin.
Si Master Lin nga. Narinig kong lumabas na ang treasure basin ng Shang Dynasty. Partikular akong dumating para humanga rito. Haha, Master Lin, walang treasure basin. Basag na palayok lang yan. Master, sa tingin ko, hindi mo dapat tingnan ang basurang ito. Baka madumihan ang iyong mga mata. Oo, Master, hindi mo talaga dapat tingnan. Magiging panira lang yan sa paningin. Master Lin, pwede mo bang tingnan? Oh, Zoxen. Hindi mo naman siguro iniisip na ang asawa mo ay nakabili ng kayamanan mula sa West Side Antique Market, di ba? Zoxen, tigilan mo na ang pagpapantasya. Hindi mo ba mas kilala ang asawa mo kaysa sa amin? Kayamanan man o hindi, malalaman natin kapag tiningnan na ni Master Lin. Mukhang hindi ka susuko, hanggat hindi ka pa lubusang bumabagsak. Master, kung gayon ay aabalahin kita, para maintindihan ng taong ito ngayon. Oh. Ito ay isang kayamanan. Ito ay isang kayamanan. Ano? Ang basag na palayok na ito ay kayamanan? Basag na palayok? Kalokohan, purong kalokohan. Ito ay isang treasure basin na nahukay mula sa Shang Dynasty. Maaari itong magtipon ng kayamanan. Maaari itong magtaboy ng kasamaan at sakuna. Ito ay isang kayamanang walang katumbas. Nako. Totoo ba ito? Talaga bang nakahanap ng kayamanan? Ang batang ito sa West District? Imposible yan. Master Lin, nagkakamali ka ba? HMPH. Ako, si Lin Xiaoyao, ay 30 taon na sa negosyo ng antique. Hindi pa ako nagkakamali. Hindi, Master Lin. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Binibini, sa iyo ba ang treasure basin na ito? Binili ito ng asawa ko. Bakit mo ako tinitingnan? Ang asawa ko ang nagdedesisyon. Mag-aalok ako ng 50 milyong piso para sa treasure basin na ito. Maaari mo ba itong ipaubaya sa akin? 50 milyong piso. Master Lin, akin ang treasure basin na ito. Ibebenta ko ito. Ibebenta ko ito ngayon na. Kailan pa naging sayo ang treasure basin na ito? Sa aking opening ceremony, ibinigay mo sa akin ang treasure basin na ito bilang regalo. Maaari kong gawin ang anumang gusto ko rito. Tama, Master Lin. Amin ang treasure basin na ito. Ibinebenta namin ito. Mas gusto mo ba ang bank transfer o cheque? Master Lin, dahil gusto nilang ibenta ito, bilhin mo na. Narito ang 50 milyong piso. Aalis na ako. 50 milyong piso. Ano? Ha. Rohan, tinamak mo lang ang treasure basin na ito. Sinabing basag na palayok, at gusto mo pang ang itapon, hindi ba? Ngayon, babawiin mo. Hindi ba medyo hindi ang kopyan? Zoxen, sa akin talaga ang treasure basin na ito. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo ang lahat. Anong problema? Nagbigay ka na ng pera, tapos babawiin mo. Nagbigay ka na ng regalo, tapos babawiin mo. HMPH. Tama yan. Kapag naibigay na ang isang bagay, wala nang dahilan para bawiin, hindi ba? HMM. Hahaha. Tama si Young Master Go. Hahaha. Manahimik kayo. Na-authenticate na ni Master Lin ng Treasure Hall ang kayamanan. Ayon sa pustahan, lahat kayo ay luluhod sa aking asawa at magmamakaawa ng kapatawaran. Ikaw, gusto mo talagang lumuhad kaming lahat at humingi ng tawad. Talagang sinusubukan mo ang aming pasensya. Baliw ka ba? Magkakaklase lang naman tayo. Nagbibiro lang. Hindi naman siguro magagalit si Zoxen, di ba? Nagbibiro na naman? Sa tingin mo ba ako, si Zoxin Shen, ay tanga? Go. Nakikipagnegosyo ako sa Go Group. Anong ginagawa mo at tumatakbo ka sa pribadong kwarto ko? Sinira mo pa ang negosyo ko. Sabihin mo, paano mo gustong mamatay? Hindi, Kuya Long. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Ang anak kong si Zoxen, dumedalo sa opening ceremony ng kaklase niya ngayon. Kaklase niya si Young Master Go. Papakiusapan ko siya na kausapin si Young Master Go para matulungan kang makakuha ng proyekto. Kalokohan. Sino ang niloloko mo? Nagtataka ako kung bakit biglang hindi napirmahan ang proyektong ito. Lumalabas, gusto niya ang anak mo? Tatawagan ko, ang anak ko ngayon din. Bilisin mo. Hello. Anak? Magkakaklase lang naman tayo. Hindi ba normal lang magbiruan? Hindi ka naman siguro ganoon kapeti, di ba? Hindi mo nga kayang magbiro. Hello, Dad. Anak, si Kuya Long. Hawak niya ako rito. Babaliin niya ang mga kamay ko. Ikaw ang sarili kong anak. Kailangan mo akong iligtas. Ano ba talaga ang nangyari? Si Kuya Long ay nakikipagnegosasyon sa isang proyekto sa Go Group at sinira ko ito.
Hindi ka ba nasa opening ceremony ng kaklase mo? Ngayon, nandun din si Mr. Go, di ba? Pakiusap, magmakaawa ka para sa akin. Tulungan mo ako, pakiusap tulungan mo ako. Manahimik ka. Isang oras, pirmahan mo ang kontrata. Kung hindi, ang mga kamay ng tatay mo, ako mismo ang babali. Iligtas mo ako. Ano? Dad? Hello? Hello? Honey, anong problema? Engu ako. Zoxan, anong problema? Humihingi ako ng tawad sa iyo sa ngalan ng aking ama. Pakiusap, pakawalan mo siya. Ang biyanan kong iyon, ang walang kwentang iyon. Nagdulot ba ulit siya ng gulo sa asawa ko? Haha. Anong problema sa tatay mo? Kung makakatulong ako, gagawin ko ang lahat. Ha? Talagang marunong magpahalaga sa kababaihan si Mr. Go. Zoxen, dapat mong pagsilbihan ng maayos si Mr. Go. Si Mr. Go, siya ay isang taong may malaking kapangyarihan. Napaka-impluwensyal niya. Anumang gulo ang kinakaharap mo, kaya niyang ayusin para sa iyo. Haha. Asawa ko, huwag kang mag-alala. Nandito ako. Ginoong Gyu. Nakikiusap ako na muling, pirmahan ang kontrata kay Ginoong Long. Ang tatay ko, siya. Narinig ko na ang tatay mo ay isang anak sa labas ng pamilya Shen. Isang walang kwentang tao na puro inom at sugal lang buong araw. May nangyari ba? Ha? Ikaw? Baliw ka ba? Naglakas loob kang saktan ako. Hindi ako nananakit ng babae. Pero ang mga mayabang na, babaeng tulad mo, ay nararapat lang. Naglakas loob kang saktan ng babae ko? Naghahanap ka ng kamatayan. Ikaw, Kung muli kang magsasalita ng walang galang, pipilayin kita. Yetiense, ngayon ang opening ceremony ko. Paulit-ulit kang nanggugulo. Maniwala ka't sa hindi, hahanap ako ngayon ng tao para baliin ang mga binti mo. Opening ceremony, ha? Maniwala ka't sa hindi, gagawin kong pagkalugi ang opening mo. Jense, pwede bang tumigil ka na sa panggugulo? haha, napakagaling. Talagang napakagaling. Hahaha. Zuzin, paano kung ganito? Pumayag kang pagsilbihan ako ng 2 gabi. At tutulungan kitang lutusin ang problema ng tatay mo. Ginoong Gu, ikaw. Hahaha. Ang problema ng tatay ko, ikaw ba ang may gawa? Kahit pa, ang campus bell noon ay kaakit-akit pa rin. Sulit na makasama ka sa kama. Umalis ka. Sino ka sa tingin mo para hawakan ako? Sisiguraduhin kong papasok ka ng nakatayo at lalabas ng buhat. Tigil! Sino ka? Naglakas loob kang pigilan ako? Ha? Naglakas loob kang saktan si Ginoong Ye? Sa tingin ko, sawa ka na sa buhay. Ginoong Ye. Isa lang siyang aso na pinalaki ng pamilya Ye. Naghahanap ka ng kamatayan. Kumusta po, Lola? Zuxin, sagutin mo muna ang telepono. Hoy, sino yan? Dalhin siya at bugbugin hanggang mamatay. Alex, ikaw na walang hiya. Paano mo nagawang magpadala ng mga bugaw para bugbugin ako? Mga bugaw, ako ang Chief Secretary ng Kowloon International. Si Kalihim Gio. Ano? Ikaw si Kalihim Gio? Kalihim Gio, hindi ba siya laging naninirahan sa Deep Coast? Paano ka naging siya? Dalhin siya, bugbugin hanggang mamatay. Ang pamilya Lee, tama? Maaari na kayong malugi ngayon. Imposible. Ang pamilya Lee ko ay isang kilalang pamilya sa Kowloon City. Paano ito nangyari? Saan ka ba nagpunta? Bata ka? Ininsulto mo si Binatang Ye. Ang pamilya Lee namin ay nalugi. Bumalik ka rito ngayon. Ikaw ba talaga si Kalihim Gio? Kalihim Gio, alam kong nagkamali ako. Pakiusap, palampasin niyo ang aking mga pagkakamali. Nagkamali ako, alam kong nagkamali talaga ako. Kalihim Gio, kami ay nabulag, at hindi namin nakilala ang inyong kadakilaan. Lubos kaming humihingi ng paumanhin. Pakiusap, palampasin niyo ang aming mga pagkakamali. Patawarin niyo lang kami. Huli na para ma-realize yan ngayon, hindi ba? Manahimik ka, wala kang silbi. Alam mo ba kung sino siya? Ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Ye mula sa Shangyan. Binatang Ye, hinahanap mo ang kamatayan. Binatang Ye, si Alex ba si Binatang Ye? Binatang Ye. Paano nangyari ito? Binatang Ye. Binatang Ye, nagkamali ako. Dali,
Dali. Binatang Ye, nagkamali kami. Pakiusap, patawarin niyo kami. Kapag dumating ang asawa ko mamaya, pag-isipan nyo ng mabuti kung ano ang sasabihin. At hindi sasabihin. Pag-isipan nyo ng maigi. Naiintindihan. Alam namin. Alam namin. Alex, umuwi ka na agad kasama ako. Sabi ni Lola may napakahalagang bagay. Sofia, alam kong nagkamali ako. Pakiusap, patawarin mo ako. Zoxen, alam kong nagkamali ako. Pakiusap, patawarin mo ako. Alam kong nagkamali ako. Zoxen, nagkamali ako. Nalito lang ako. Zoxen, nakikiusap ako sa'yo. Magkaklase tayo. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon para makabawi. Okay. Jiao, ikaw. Ang reunion na ito ng mga dating kaklase ay talagang nakakadismaya. Ang taong dapat mong hinga ng tawad ay hindi ako, kundi si Chance. Dahil, binigo mo ang aking asawa. Hindi ko alintana na gawing bankruptcy party ang opening ceremony na ito. Binatang Ye, hindi mo pwedeng bangkarutin ang pamilya ko. Nakikiusap ako. Patawarin mo ako. Hayaan mo na, Chance. Umuwi na tayo agad. Turuan sila ng leksyon, huwag palampasin ang sinuman. Chance, bumalik ka muna sa pamilya Shen. Nasa gulo ang tatay ko. Hindi ko siya pwedeng baliwalain. Huwag kang mag-alala, asawa ko, naayos ko na ang pagliligtas sa ating tatay. Ikaw ang nag-ayos para iligtas siya. Chance, alam mong inaway ng tatay ko. Silong ang tirano ng Dragon City. Sino ang maglalakas loob na agawin ang isang tao sa ilalim ng kanyang ilong? Huwag kang mag-alala, asawa ko. Baka mauna pa ang tatay natin sa pamilya Shen bago tayo. Ikaw, Asawa ko, sandali lang. Zuyan, asikasuhin mo ang problema ng aking biyenan. Ikaw na ang bahala doon. Gayun din, ipaalam sa buong lungsod sa aking pangalan na magsasagawa ako ng isang pribadong salusalo. Iniimbitahan ko si Zoxin. Personal na maghatid ng imbitasyon sa pamilya Shen. Panahon na para malaman ng aking asawa ang katotohanan. Opo, sir. Isang oras na. Hindi lang hindi natuloy ang kooperasyon, kundi hindi na rin sinasagot ni Ginoong Go ang mga tawag ko. Ano pa ang silbi ng pagpapanatili sa'yo, ha? Hoy, teka. Hoy, tigil. Sino ka? Bugbugin siya. Zoxan, huminto ka dyan. tatay, anong nangyari sa'yo? Paano ang binti mo? Naglalaakas loob ka pa rin tanungin ako? Ikaw na anak na walang utang na loob. Muntik mo na akong patayin. Ano pa ang silbi ng pagpapalaki? Sa'yo ng ganito kalaki? Ikaw, Anong ikaw? Ang makita lang ang isang walang kwentang tulad mo ay nakakagalit sa akin. Kung hindi dahil sa'yo, sa walang kwentang ito. Kung hindi dahil sa'yo, ikaw na walang silbi. Hindi pa rin ba ako makakapasok sa talaan ng angkan ng pamilya Shen? Tatay, huwag po kayong ganyan. Ano ang kinalaman ng hindi pagpasok sa talaan ng angkan kay Chance? Anong ibig mong sabihin na wala siyang kinalaman? Dahil sa walang silbing ito, kaming mag-ama ay palaging minamaliit sa pamilya Shen. Wala akong nakuhang benepisyo sa pamilya Shen. Palagi akong nag-iingat. Dapat mong diborsyuhin ang walang silbing ito ngayon. Hahanapan ka ni tatay ng mayamang binata. hindi ko didiborsyuhin si Zoxin. Manahimik ka. Ang anak kong pinaghirapan kong palakihin sa loob ng maraming taon. Hindi ko man lang alam kung saan siya napunta. Mula ngayon, aasa na lang ako sa aking anak na babae para alagaan ako sa aking pagtanda. Kung hindi ka didiborsyo, gugugulin mo ba ang buong buhay mo sa walang silbing ito? Palagi kang gumagawa ng gulo. Buong araw, nagdudulot ka lang ng problema kay Zoxin. Paano ka naglakas loob na sumagot sa akin? Talagang sumusobra ka na. Tatay, pwede po bang tumigil na kayo sa paggawa ng eksena? Ilang taon na po kayo, hindi ba kayo pwedeng mamuhay ng payapa? Gayunpaman, ikaw ang aking anak. Kaya responsibilidad mong bigyan ako ng magandang buhay. Umalis ka. Oh, pinsan. Sino ang nakabali ng binti ng tatay mo ngayon? Oh, pinsan. Sino ang nakabasag ng binti ng tatay mo ngayon? Tito Ethan. Narinig kong ininsulto mo si Ginoong Long. Si Ginoong Long ay isang kilalang tao sa lungsod ng Dragon. Ang binti mo. Hindi naman siguro siya ang nakabasag, di ba? Ang balat ng leopardo ay hindi nagbabago. Ang reputasyon ng pamilya Shen ay tuluyang sinira ng pamilya ninyo. Sino ang tinatawag mong aso? Tito Ethan. Bukod sa pamilya ninyo, may iba pa bang aso sa pamilya Shen? Pinsan, Clara.
Huwag kang masyadong masama. Ayaw mo. Kung gayon, umalis ka. Ito ay pagpupulong ng pamilya Shen. Hindi kailangang dumalo ang mga tagalabas. Ano? Ang isang ligaw na aso ay naglakas loob na titigan ako. Lola, tingnan mo ang basura na ito. Mukhang kakain ng tao. Natatakot ako. Nina, tingnan mo ang pamilya mo. Anong kahihiyan? Lola, ako. Lola, narito na ba ang lahat? May mahalaga ka bang i-aanunsyo? Ang pamilya Shen natin ay malapit ng umunlad. Pagpalain ng langit ang pamilya Shen. Haha. Ano? Si Ginoong Ho mula sa lungsod ng Dragon ay nagkagusto sa ating Nina. Darating siya ngayon upang mag-propose. Haha. Mas makapangyarihan si Ginoong Ho kaysa kay Ginoong Go. Kung lalapit tayo kay Ginoong Ho, tiyak na, uunlad tayo. Ha ha ha. Paano ito nangyari? Hindi ako sumasang-ayon. Wala kang karapatang magsalita tungkol dito. Dumating na si Ginoong Ho. Oh, Ginoong Ho, pumasok po kayo at umupo. Ginoong Ho, narito ka na. Ginoong Ho, ang iyong presensya ay tunay na nagbibigay karangalan sa aming pamilya Shen. Haha. Ito ang regalo ni Ginoong Ho para kay Nina. 10 gintong bara. 3 milyong piso na pera. Isang pares ng gintong pulse heiress. Swerte ni Nina na nagkagusto sa kanya si Ginoong Ho. Hindi ako papayag. Napakasalan si Ginoong He. Zoxen, ano ba ang sinasabi mo? Si Tiger ang pinuno ng South District ng Dragon City. Ang magustuhan ka ni Tiger, biyaya na yan mula sa iyong mga ninuno. Nina, maliit mo pa rin siya? Sino ba ang gusto mong pakasalan? Tama, pinsan. Si Tiger mismo ang dumating para mag-propose at hindi mo pa rin siya bibigyan ng respeto. May asawa na ako. Siya, si Chance. Isa lang siyang mabahong security guard. Anong klaseng panlasa meron ka? Mas masahol pa ba si Tiger kaysa sa basurang ito? Ngayon, partikular akong pumunta sa pamilya ninyong Shen para mag-propose at mag-alok ng regalo sa kasal. Ganito ba ang pagtrato ng maliit ninyong pamilya Shen sa mga bisita? Tiger, kumalma ka. Tiger, ang magustuhan mo, ang Zoxen namin mula sa pamilya Shen. Malaking biyaya yan, para sa pamilya namin. Ikaw na anak na walang utang na loob. Bilisan mo at pakalmayin si Tiger. Tatay, itinuturing mo pa ba akong anak mo? Anong maganda sa basurang ito? Si Tiger ay mayaman at makapangyarihan. Mamumuhay ka sa karangyan kung papakasalan mo siya. Pera lang ang mahalaga sa'yo. Hindi ko siya papakasalan. Sa tingin ko nababaliw ka na. Si Yetiens ay isa lang, walang kwentang tao. Hindi siya karapat-dapat na maging manugang ng pamilya Shen. Siya ang asawa ko. Siya noon. Siya ngayon at siya pa rin sa hinaharap. Bukod sa kanya, wala na akong ibang gusto. Tiger, umalis ka na. Ang kasal ay tungkol sa pagmamahalan. Hindi mapipilit ang puso. Zoxen, anong sinasabi mo? Ang Panginoong Tigre ang pinuno ng South District ng Dragon City natin. Ang Panginoong Tigre ay sadyang pumunta rito para mag-propose sa iyo. Kung sasalungatin mo ang Panginoong Tigre, haharap ka sa malubhang kahihinatnan. Ano man ang sabihin mo ngayon, hindi ko pakakasalan ang Panginoong Tigre. Panginoong Tigre, umalis ka na po. Mabuti. Napakabuti. Shen Zoxen. Ang pamilya ninyong Shen ay wala nang iba kundi isang maliit at walang kwentang pamilya. Ako mismo ang dumating para magbigay ng mga regalo sa kasal na nangangahulugang mataas ang tingin ko sa iyo. At sinusubukan mo pa rin akong paalisan? Maniniwala ka man o hindi, sa isang tawag lang, kaya kung ipabangkarote agad ang pamilya ninyong Shen. Oh, Panginoong Tigre, hindi. Mabilis, humingi ka ng tawad sa Panginoong Tigre. Zoxen, mabilis, humingi ka ng tawad sa Panginoong Tigre. Ako. Humingi ng tawad para saan? Panginoong Tigre, yan ba? Tingnan mo ang suot mo, halos kalahati ka na sa hukay, at mas matanda pa ang anak mo kay Zoxin. Huwag kang gumawa ng eksena rito, kunin mo ang mga regalo mo sa kasal. At umalis ka na sa pamilya Shen. Sa pagkakaalam ko, sa Dragon City, walang pamilyang nagngangalang Ye na higit sa second-rate na pamilya. Ang pamilya kong Xiao ay isang first-rate na pamilya sa Dragon City at wala pang sinumang naglakas loob na maging ganoon kayabang sa harap ko. Maniniwala ka man o hindi, ngayong gabi, kaya kung ipatulog ka sa kalsada, Pinapayuhan kitang umatras. Huwag mo akong piliting mang-api ng matanda. naghahanap ka ng kamatayan. Dumating na ang imbitasyon ni Young Master Ye. Imbitasyon ni Mr. Ye. Baka yung pinakamayamang tao sa mundo. Si Mr. Ye na may daan-daang bilyong ari-arian. Tama, ako ang tagapagbantay ni Mr. Ye, si Liu Li. Kaya pala si MS, Liu Li.
ang namamahala sa ating Dragon City. Pagbati, MS, Yuli. MS, Liuli. Yung imbitasyon mula kay Mr. Ye na binanggit mo. Ano yon? Oo, tama. Bakit magpapadala si Mr. Ye ng imbitasyon sa aming pamilya Shen? Zoxan, ito ba yung Mr. Ye na nagpadala sa'yo ng imbitasyon? Bienan, Dad, ano ba ang sinasabi mo? Sige na, bawasan mo na rin ang pagsasalita. Mr. Ye. Mr. Ye. paalisin mo ang mga walang kwentang tao mula rito. Para hindi nila madumihan ang mga mata ni Zoxin. Itong walang kwenta na to. Ano ang relasyon niya kay MS, Liuli? Oo nga. MS, Liuli, paano niya makikilala yan? Dumating na ang imbitasyon ni Mr. Ye. Mga walang kwenta, lumayo kayo. Itong taong nagpapanggap na si MS, Liuli. Peke siya. Peke, Lola, ang sinabi ni Tiger. Ano ang ibig sabihin? Baka ikaw, bata, umarkila ng artista? Tama. Matagal nang nakatira si Mr. Ye sa Shangyan. Ang pamilya siya ninyo ay maliit lang, isang pangsyam na klase ng pamilya. Sa matalas na mata ni Mr. Ye. Paano siya magpapadala ng tao? Para maghatid ng imbitasyon sa inyo? Nakakagalit ito. Naglakas loob pa silang magpanggap na si MS, Liuli. Itong walang kwenta na to, muntik na kaming maloko. Tiger. Kumalma ka muna at uminom ng tsaa. Ang lakas ng loob. Naglakas loob na magpanggap na si MS, Liuli. Ikaw. Umarkila ka ba talaga ng taong ito para umarte? Paalisin mo na siya agad. Hindi biro si Tiger. Asawa ko, huwag kang mag-alala. Ngayon, ako mismo ang haharap sa kanya. At hindi ka na niya guguluhin ulit. Ang lakas ng loob mo. Naglakas loob kang punitin ang imbitasyon ni Mr. Ye. Si Mr. Ye ang pinakamayamang tao sa mundo. Paano siya magiging interesado sa maliit na pamilya Shen? Sa Dragon City, ako, si Xiao Longho, ang batas. Kung sasalungatin mo ako, isa lang ang paraan, kamatayan. Ikaw. Anong ibig mong sabihin na ikaw? Ikaw. Dapat mong ituring ang sarili mo na mapalad. Dahil ako, si Tiger Lord, ang haharap sa'yo. Paano ka naglakas loob na magpanggap bilang si Lady Liuli na nagtatrabaho para kay Young Master Ye? Ngayon, tuturuan kita ng magandang leksyon para kay Young Master Ye. Mga tauhan, kalad ka rin siya palabas. Baliin ang kanyang mga binti. Pagsisisihan mo ito. Ang gulo, pinaniwala mo lang ako sa wala. Ang Lady Liuli na ito ay isa palang impostor. May katuturan kung iisipin mo. Paano naman magkakagusto si Young Master Ye sa pamilya Shen? Tiger Lord, Hoy, sinusubukan mo pa rin ipakiusap siya? Dali, magmakaawa ka kay Tiger Lord para sa awa. Kung masaya siya, matatapos na ang lahat ng ito. Ano ang tingin mo kay Zoxin? Isang kasangkapan para ibenta ang iyong anak para sa personal na pakinabang. Kasing edad mo, si Tiger Lord, ipinagkakatiwala mo si Zoxin sa isang matandang lalaki. Pinaplano mo bang maging biyuda si Zoxin pagkatapos mamatay ni Tiger Lord sa loob ng 2 taon? Wala ka bang konsensya bilang isang ama? Ito ay pribadong usapin ng aming pamilya Shen. Ikaw ay tagalabas, huwag kang makialam. Tapos na akong makipagtalo sa'yo. Sino ang isinusumpa mong mamatay? Tiger Lord. Ang batang ito ay walang anumang kaugnayan sa aming pamilya Shen. Tungkol naman sa kasal mo kay Zoxen, pumayag na ako. Pumayag ka. Saan ka pumayag? Kung gusto mong pakasalan siya, pakasalan mo siya. Asawa ko na si Zoxin ngayon. Kung gusto mong hawakan si Zoxin, kailangan mo munang dumaan sa akin. Ikaw. Hoy, bastos, ang lola ko ay matanda na. At gusto mo pa rin siyang piliting magpakasal? Clara. Tingnan mo ang dinala mo. Anong klaseng basura ito? Paano ka naglakas loob na pumasok sa pamilya Shen? Huwag mo nang isipin yan. ako, hindi ako magpapakasal. Sofia, wala akong pakialam. Kung anong relasyon mo sa bastos na yan, palalampasin ko na ang nakaraan. Magpakasal ka sa akin, at ginagarantiya ko na ang pamilya Shen ay ongat sa pangalawang antas ng pamilya. Kung hindi, sa Lungsod Dragon, wala nang lugar para sa pamilya Shen. Ito. Magpakasal, Panginoong Tigre, si Sofia ay anak ko, kung sino ang sabihin kong pakasalan niya, pakakasalan niya. Swerte niya pa nga na isinasaalang-alang mo, ang anak kong si Sofia, ang kasal na ito, sumasang-ayon ako. Panginoong Tigre. Ako ang matriarch ng pamilya Shen. Magpapakasal sa iyo si Sofia, at ako ang kanyang lola. Napili na ang maswerteng araw. Pipili tayo ng petsa. At isasagawa ang inyong kasal. Ha ha ha. Ang Lola Shen ay medyo may sentido kumon. Panginoong Tigre, maupo po kayo. Panginoong Tigre, kaya pala ang pamilya Xiao ay sinusuportahan talaga ng Nine Dragons Internationals. Kalihim Zhu, nakilala mo na ba si Binatang Ye? Ano ang hitsura ni Binatang Ye? Narinig ko na si Kalihim Zhu
ay ang pinagkakatiwalaang kumpaidente ni Binatang Ye. Sa Financial District, siya ay isang malaking tao. Huwag kayong mag-alala. Sa pagpapakasal ni Sofia sa akin, tiyak na makikinabang ang inyong pamilya Shen. Ang pamilya Xiao ay sinusuportahan ni Zuyan ha. CJ. Tawagan si Zuyan. Ikaw na walang kwenta, anong karapatan mo? Para makita si Kalihimzo? Pinsan, tingnan mo ang dinala mo. Anong klaseng basura yan? At naglakas loob ka pang sabihing makikita mo si Kalihimzu. Nababaliw ka na ba, bata? Mga gwardya. Palabay senyorito si Ye Tiancay. Hindi. Kahit wala si Tiancay, hindi ko pa rin papakasalan si Teacher. Bukod pa rito, asawa ko na si Tiancay. Kung gusto niyong paalisin siya, paalisin niyo na rin ako. Ikaw na anak na walang utang na loob. Nababaliw ka na ba? Kung aalis ka, may lugar pa ba ako? Sa pamilya Shen? Tatay, huwag mo akong pilitin. Umaasa pa rin ako sa'yo na mag-aalaga sa akin sa pagtanda ko. Kung patuloy kang magiging pasaway, papatayin kita. Umalis ka. Umalis ka at pagsilbihan mo ng maayos si Tiger. Sige na, sige na. Zoxan, tama yan. Ang pamilya namin na Xiao ay may suporta ni Kalihimzo. At sa hinaharap, tiyak na magiging. Kami ang nangungunang pamilya sa Dragon City. Ang pamilya ni Ong Shen. Makikinabang din dito, alam mo ba? Ha 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 ha. Ulitin ko, dalhin niyo sa akin si Zuyan. Ano ka ba? Sa tingin mo ba ay makikita mo lang si Kalihimzo kahit kailan mo gusto, Tiger? Sa tingin ko, dapat nating hayaan ang batang ito na makita si Kalihimzo para mamatay siya na alam ang dahilan. Gayon din, tingnan nating lahat. Opo, Boss Hu, gusto rin po naming makita si Kalihimzu. Maraming ginagawa si Kalihimzo. Sa tingin mo ba, ang mga pamilyang hamak tulad ng sa inyo ay basta-basta na lang makikipagkita sa kanya? Magkakaroon ng pagkakataon. Hindi na kailangang madaliin. Ang ikatlo ng susunod na buwan ay magandang araw. Maghanda kayo. Magpapakasal tayo. Kung maglakas loob kang pilitin akong muli, ako, si Saksin, ay pipiliin ang kamatayan. Sinusubukan mo ba ang pasensya ko? Kung hindi ka lang ang pinakamagandang babae sa lungsod ng Dragonstone, at ang pag-uwi sa iyo ay magbibigay sa akin ng karangalan. Sa tingin mo ba, ay talagang magkakagusto ako sa pamilya ninyong Shen? Ang sampal na yon kanina ay para kay Zoxin. Ang sampal na ito ay para sa iyong tatlong namatay na asawa. Ang huling sampal na ito ay para sa iyong kawalang galang at kawalang hiyaan. Naghahanap ka ng kamatayan. Ang walang kwentang ito ay naglakas loob na sampalen si Boss Hu. Ang pamilyang Xiao ay kilala at makapangyarihan. Paano siya naglakas loob? Nakakahiya. Nakakahiya. Zoxen, tingnan mo kung sino ang dinala mo. Chance, huwag kang magulo. Zoxin, huwag kang matakot. Kahit pa ang pamilyang Zhang, ang pamilyang Wang, o ang pamilyang Xiao, kung maglakas loob silang apihin ka. Ako, si Chance, ay hindi ito palalampasin. Ikaw. Master. Ayos ka lang ba? Tapos ka na. Ibabalik ko sa iyo ang eksaktong pariralang iyan. Zuyan, sa loob ng 3 minuto, personal mong dalhin ang imbitasyon sa pamilyang Shen. Opo, sir. Xiao Longhu. Kunin mo ang iyong mga regalo sa kasal at umalis ka na sa pamilya Shen ngayon. Kung hindi ako magdadalawang isip na ipadala ka sa iyong libingan ng maaga. Oh, tingnan mo ang pag-arte na ito. Talagang adik ka na rito, di ba? Sinong aktor ang tinawagan mo? Ngayon, ha. Tama na. Ang pamilya Xiao ay isang nangungunang pamilya, ang mga pinuno ng Southern District. Hawak nila ang kapangyarihan ng buhay at kamatayan sa aming pamilya Shen. Isang salita lang mula sa kanila at tapos na ang aming pamilya Shen. Tiger. Ang Ye Chang na ito ay walang kinalaman sa aming pamilya Shen. Tiger. Hindi nga alam ni Clara kung saan niya napulot ang ligaw na lalaking ito. Wala siyang kinalaman sa aming pamilya Shen. Sino ka sa tingin mo? At naglakas loob kang saktan ako? Maglakas loob kang maging bastos ulit at ayusin ko ang lahat ng iyong mga anak. Mabuti. Napakabuti. Ang pamilya Shen ninyo ay talagang may kakayahan. Nakahanap ng ganoong walang silbi para galitin ako. At hayagang labanan ng aming pamilya Xiao. Simula bukas. Wala ng pamilya Shen sa Dragon City. Ito, Lola. Clara Shen, magsalita ka. Ang pamilya Shen ay pinaghirapan ni Lolo sa buong buhay niya. Bago siya namatay, pinakiusapan kanyang pamahalaan ng maayos ang pamilya Shen. Ganito ba ang pamamahala mo? Nako, hindi mapapanatag ang kaluluwa ng lolo mo. Anong kasalanan? Clara, huwag kang mag-alala, nandito ako. Magiging maayos ang pamilya Shen. Gagawin ko. Magpapakasal ako. Clara, hindi ka pwedeng magpakasal sa kanya. Ethan, patawad. Iwanan mo ako.
pumunta ka sa lugar na walang nakakakilala sa iyo at mamuhay nang maayos. Huling babala ko na ito sa'yo. Umalis ka sa pamilya Shen. Kung hindi ko ipapakita ang aking kapangyarihan. Sa tingin mo ba ay isa akong mahinang pusa? Ngayon, ipapakita ko sa iyo. Dumating na ang liham ng kasal ni Young Master Ethan. Bakit naman muling imbitasyon ni Young Master Ethan? Lola, baka naman ang basurang Ethan na iyon ay umarkila ng taong magpapanggap sa kanya. Narito na si Kalihimzu. Pagbati, Kalihimzu. Clara, hindi ka kailangang matakot. Pero ito si Kalihimzu. Elan, Anong nangyayari? Kilala pala ng batang ito si Kalihimzu. Kalihimzu. Kali. Lila, sino ang nanakit sa'yo kanina? HMPH, si Ethan Xiao. Ang lakas ng loob mo. Naglakas loob kang saktan pati si Lila. Kalihimzu. Kaya pala, siya nga si Lady Lila. Hindi ko pa siya nakita dati. Hindi ko talaga sinasadya. Nagkamali ako. Lila, kung paano kanya sinaktan, saktan mo rin siya sa ganoong paraan. Opo, Dalhin siya. Master, kalihim hulyan, hoy. Hindi ko talaga sinasadya. Nagkamali talaga ako. Bulag ako, sir. Pakiusap, dakilang tao ka. Huwag mo nang ipagdamdam ito. Patawarin mo na lang ako sa pagkakataong ito. Dahil ang pamilya ninyong Xiao ay 100 taon na. Patatawarin ka ni Ginoong Ye sa pagkakataong ito. Ngunit kung may susunod pa, ay padadala ka sa impyerno nang walang kapayapaan kailanman. Dalhin siya. Oh, matanda na ako. Hindi mo ito magagawa, hindi? Kalihim Hulyan, anong nagdala sa iyo rito? Binabati kita, Binibining Shen, sa pagkakapili sa iyo ni Ginoong Ye upang maging babae ng hari. Talaga, nagkagusto pala si Ginoong Ye sa aming hamak na pamilyang Shen. Totoo ba ito? Kung gayon, Kalihim Hulyan, mag-host ba si Ginoong Ye ng piging para sa aming pamilyang Shen? Tama, bukas ng 2 p.m., si Ginoong Ye ay mag-ho-host ng isang pambihirang, pribadong piging, sa Sky Garden Hotel. Umaasa kami na makadalo si Binibining Shen sa takdang oras. Isang pribadong hapunan. Hindi ba ibig sabihin niyan ay makakasama ko, si Ginoong Ye sa isang hapon? bakit ka ba ganyan kung makapag-react? Ang imbitasyon ni Ginoong Ye ay para kay Zoxin. Ang pribadong hapunan bukas ay para rin kay Zoxin. Ano naman ang kinalaman niyan sa'yo? Nagsisinungaling ka, malinaw na sinabi, ni Kalihim Zuna, inimbita ni Ginoong Ye si Binibining Shen. Ako si Binibining Shen, kaya sa akin ang imbitasyong ito, tama. Ang anak ko ay mahinhin at may magandang kalooban. Siguro, nang lumabas si Ginoong Ye, na love at first sight, siya kay Mingzu. Ang imbitasyong ito, ay para sa Mingzu namin. Malinaw na sinabi ni Kalihimzu na inimbita niya ang panganay na Binibining Shen. Hindi ba ang anak ko, ang panganay na Binibining Shen? Anong panganay o pangalawang binibini? Ang Zoxin nyo ay kasal na sa walang kwentang ito. Paano naman magkakagusto si Ginoong Ye sa isang kasal na babae? Kung ako ang tatanungin, ang imbitasyong ito ay para sa kapatid kong si Mingzu. Tinatamad na akong magpaliwanag sa inyo. Zuyan, sabihin mo sa lahat kung para kanino ang imbitasyong ito. Ang imbitasyong ito ay para kay Binibining Shen. Tama na, Qiankei. Pwede ba tigilan mo na ang pagyayabang? Zoxin, inimbita ka talaga ni Ginoong Ye. Ano naman ang kinalaman niyan sa kanya? Hindi ko nga kilala si Ginoong Ye. Hindi ko pa nga siya nakikita. Narinig niyo ba yun? Hindi pa nga nakikita, ni Zoxin si Ginoong Ye. Paano naman siya iimbitahan ni Ginoong Ye sa isang romantikong hapunan? Kung hindi si Zoxin, ikaw, hindi ka ba tumitingin sa sarili mo? Wala ka bang kamalayan sa sarili? Hindi ka man lang kasing ganda ni Zoxin. Kahit isang bahagi ng 10,000. Ikaw. Zoxin, gusto talaga ni Ginoong Ye na makasama ka sa isang romantikong oras. Tapos ka na ba? Asawa mo ako. Bakit ako makikipagromantikong oras sa ibang lalaki? Zoxin, Zoxin, baka ikaw talaga ang inimbita ni Ginoong Ye. Ito na ang araw para sa atin, mag-ama, para magbago ang lahat. Ay, anong klaseng tao to? Sobrang sabik na magpakasira. Hinahayaan ang sariling asawa na makipag-date sa ibang lalaki. Kalihimzo. Pakisabi kay Ginoong Ye ang pasasalamat ko. Sabihin mo sa kanya na siguradong darating ang kapatid ko sa tamang oras. Kalihimzu, huwag kang mag-alala. Papunta na ako sa beauty salon para magpa-beauty. Bukas, magiging perpekto ang aking ayos para makadalo sa pribadong salo-salo ni Batang Ginoong Ye sa tamang oras. Hinahanap mo ang gulo. Kalihimzu, kailangan mo talaga akong tulungan. Salamat sa kabaitan ni Batang Ginoong Ye. Kaya pala, kilala talaga ni Batang Ginoong Ye si Kalihimzu.
Baka naman. Importante talaga siya. Lola, ilang taon na siyang nakatira sa atin ng libre. Hindi mo ba alam kung anong klaseng tao siya? Totoo yan. Pero itong, Kalihim Zoo. Lola. Marami na akong nakitang tulad ni Batang Ginoong Ye. Siguradong ginamitan niya lang ng matatamis na salita at kung ano-anong maruming taktika para lokohin si Kalihim Zoo. Lola, huwag kang mag-alala. Kapag nakuha ko na si Batang Ginoong Ye, ang pinakamayamang tao, tutulungan kitang ayusin ng maayos ang lalaking yan. Ay, talagang sakit sa ulo. Si Shen Zoxen. Gusto nilang dumalo sa salo-salo ni Batang Ginoong Ye, di ba? Sisiguraduhin kung hindi man lang kayo makakapasok sa pintuan. Kung baliw ka, magpatingin ka. Personal na ipinadala ni Kalihim Zoo ang imbitasyon. Paano naman mangyayari na hindi man lang kami makakapasok sa pintuan ng banquet hall? Clara, narinig kong maraming babae, si Batang Ginoong Ye. Ang magkaroon siya ng interes sa iyo ay biyaya mula sa nakaraang buhay. Kailangan mong samantalahin ang pagkakataong ito at makuha ang kanyang puso. Nanay, huwag kang mag-alala. Ang mga lalaki, ako ang pinakamahusay na nakakaintindi sa kanila. Clara, ang pamilya natin ay aasa sa iyo mula ngayon. Lola, kapag nakuha ko na si Batang Ginoong Ye, sisiguraduhin kong makakasama ang pamilya natin sa mga elite at magiging namungunang pamilya sa Dragon City. Ikaw talaga ang aking mabuting apo. Lola, mula ngayon, kami na ni Clara ang mamamahala sa pamilya. Nalito si Lolo sa huling sandali niya na ipasa ang pamilya sa pamilya ni Shen Zoxen. At pangalanan pa ang kanyang nakatatandang kapatid bilang tagapagmana. Hindi ba't katangahan yan? Tama. Ang kapatid ni Shen Zoxen ay 10 taon nang hindi nababalitaan. Malamang patay na siya. Hindi pwedeng ipasa ang pamilya natin sa isang patay na tao. At ang kanyang ama ay laging isang anak sa labas ng pamilya. Mga tagalabas pa rin sila. Tama. Ngayon, bumalik si Pinsan Shen Zoxen. Kasama ang palunan na yan. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao kung kumalat ang balita? Nakakahiya sa pamilya. Clara. Paul, ang pamilya natin ay aasa sa inyong dalawang magkapatid mula ngayon. Talagang. Sa tulong ni Batang Ginoong Ye, ang pamilya natin ay magiging parang tigre na may pakpak. Kami ni Clara ay tiyak na magdadala sa ating pamilya sa bagong taas. Mabuti. Zoxen, lumapit ka rito. Ang tapang mo na, ha? Ang pribadong salo-salo ni Ginoong Ye, isang napakagarang okasyon yan. Napakaming mayayamang dalaga, ang gustong-gustong lumapit sa kanya. At ikaw, tinanggihan mo ang imbitasyon niya? Hindi ko nga kilala si Ginoong Ye. Paano naman ako imbitahan ng isang matandang tulad niya? Zoxin. Matanda? Hindi naman matanda si Ginoong Ye, di ba? May karapatan ka bang magsalita? Umalis ka rito. Asawa ko na si Chance ngayon. Pamilya na kami. Kahit pa imbitasyon para sa akin. Ang pribadong salo-salo ni Ginoong Ye, hindi ako pupunta. Hindi ako sang-ayon. Pinahirapan ko ang sarili ko sa pagpapalaki sa'yo para lang bigyan mo ako ng magandang buhay. Hindi para pakasalan ng mahirap na yan at hilahin ako pababa. Anak mo si Zoxin. Karapatan niyang alagaan ka sa pagtanda mo. Pero hindi siya kasangkapan para umakyat ka sa lipunan. Manahimik ka. Kahit ano pa nang walang pahintulot ko. Hinding-hindi siya makakapasok sa pamilya Shen. Hinding-hindi sa buhay na to. Ako ang magpapakasal kay Chance. Wala kang kinalaman dito. Anak na walang utang na loob. Ayaw mo ba akong magkaroon ng magandang buhay? Humanda ka. Mahal, siguro pagod ka. Hayaan mong masahiin ko ang balikat mo. Chance, bakit kaya ipinipilit ni Ginoong Ye na imbitahan ako sa salo-salo niya? Paano mo naman natanong yan? Narinig ko kasi na hindi raw magandang tao si Ginoong Ye. Ha? Hindi magandang tao? Paano naman siya hindi magandang tao? Kung pupunta ako sa salo-salo, makapangyarihan siya. Kung gagawa siya ng masama sa akin, hindi ako makakalaban, kahit kaunti. Mahal, sa totoo lang ako ay... Paano kung samantalahin niya ako? Chance, kailangan mong umalis. Huwag mong isakripisyo ang buhay mo para sa akin. Baliw na babae. Pagod na ako. Sige na. Magpahinga ka na. Ano ang ginagawa mo? May natutunan akong bagong masahe. Buong araw kang nakasuot ng high heels. Sigurado akong masakit ang binti mo. Ethan,
Ang dami kong kailangang gawin. Bakit mo ako dinala? Sa Garden Hotel. Hindi ba sinusubukan kitang sorpresahin? Nasa Raya Garden yan. Ang restaurant sa ika-negatibo 88 palapag. Ang sa ika-negatibo 88 palapag na. Lirhe Garden Restaurant. Hindi ba yan ang pribadong hapunan ni Engie? Huwag kang magbiro. Hindi dadalo si Inoye. Huwag kang mag-alala, mahal. Kahit kasana tayo, hindi mo naman ako pwedeng pagbawalan na magpakitang gilas, di ba? Ikaw. Mahal. Opisyal na tayong kasal ngayon. Alam kong gusto mong simple lang ang lahat, pero hindi ko naman hahayaang apihin ka, di ba? Tara na. Hoy, excuse me, huminto kayo dyan. May pribadong salo-salo dito ngayon. Ang Sky Garden Restaurant ay fully booked, walang pinapayagang hindi autorisadong tao. Ako ang hinihintay ninyo. Sir, huwag ninyong guluhin ang trabaho ko. Umalis na kayo. Ganyan ba ang utos ng boss mo? Sa'yo? Ang boss ko lang ang nagsabi sa akin na salubungin ng mga importanteng bisita dito. Kung maglakas loob kayong gumawa ng gulo ulit, sir, huwag ninyo akong sisihin kung maging bastos ako. Ethan, sa tingin ko dapat na tayong umalis. Clara, anong ginagawa mo rito? Kami. Si Mr. Ye ay pupunta rito ngayon, sa ika-88 palapag na Sky Garden Restaurant para magkaroon ng pribadong oras kasama ako. Bakit kayo nakikisali? Wala ba kayong hiya? Sigurado ka bang inimbitahan ka ni Oye? Kung hindi ako inimbitahan ni Mr. Ye, sa tingin mo ba inimbitahan niya kayong dalawa? Nako. Tingnan ninyo ito, imbitasyon ni Mr. Ye. Mayroon ba kayo nito? Invalid ang imbitasyong yan. Sabi mo invalid na. Sa tingin mo ba ikaw si Mr. Ye? Kung gayon, subukan mo. Tingnan natin kung makakapasok ka. Personal na inihatid ni Secretary Zhu ang imbitasyong ito. Naiinggit lang kayong dalawa, di ba? Oh, kayo po ba si Miss Shen? Ako po ang reception manager ng hotel, Manager Wu. Sige po, tuloy po kayo. Kita ninyo, ang manager ng Garden Hotel. Personal akong sinalubong. Paano nagkamali si Zuyan? Hindi ba nag-utos ako na kanselahin ang imbitasyon? Paano pa rin valid ang imbitasyon ni Sofia? Miss Shen, naghanda kami ng VIP meal para sa inyo sa loob. Tuloy po kayo. Ay, nga pala, Manager Wu. Pakiusap, paalisin mo ang dalawang gumagawa ng gulo na yan, para sa akin. Mingzhu, huwag kang sumusobra. Sumusobra. Ako ang babaeng inimbitahan ni Young Master Ye. Malapit na kaming magkaroon ng pribadong oras ni Young Master Ye. Kung wala na kayong ibang gagawin, pwede na kayong lumayas. Sigurado ka bang interesado sa'yo si Young Master Ye? Sa ganda kong ito, bakit hindi magiging interesado si Young Master Ye? Ang ganda mo ay hindi man lang kalingkingan ng kay Zuxin. Bakit magiging interesado sa'yo si Young Master Ye? Manager Wu, ano pa ang hinihintay mo? Palayasin mo sila rito. Sige, palalayasin ko sila ngayon din. Gusto nyo bang umalis ng kusa? O gusto nyo pang ihatid ko kayo palabas? Aalis kami ng kusa. Pasensya na, mahal. Kami. Huwag ka nang magsalita. Nakakahiya yung kanina. Umalis na lang tayo. Hoy, mahal. Hello. Zuyan. Hindi ba sinabi ko sa'yo na i-invalidate ang imbitasyon? Bakit valid pa rin ang kay Mingzhu? Ano, valid pa rin ang imbitasyon ni Minzo? Malinaw na naipadala ko na. Hindi naging mahusay ang aking tauhan. Parusahan niyo po ako, Mr. Ye. Hayaan mo na, Zuyan. Ayusin mo ito. Paalisin si Mingzhu sa Garden Hotel at ilagay siya sa blacklist. Naiintindihan ko. Aayusin ko agad. Sino ang kausap mo sa telepono kanina? Isang kaibigan. Sinong kaibigan? Isang kaibigan mula sa pig farm. Kaibigan mula sa pig farm? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Sige, bumalik ka sa pamilya Shen kasama ako mamaya. Mag-70 na si Lola. Pinapatawag ako ng pinsan ko para sa family meeting. Mamaya, huwag kang masyadong magsalita. Huwag kang magdulot ng gulo sa akin. Naiintindihan mo? Opo, mahal. Bitawan mo ako. Anong ginagawa mo? Manager Wu, anong ginagawa mo? Manager Wu, binabalaan kita. Ako ay bisitang inimbitahan ni Young Master Ye. Pagdating ni Young Master Ye, sisiguraduhin kong mawawalan ka ng trabaho. Naka-blacklist ka na sa aming Garden Hotel. Ano ang sinasabi mo? Sinasabi ko sa iyo, mas mabuting papasukin mo ako ngayon din. Kung hindi, kapag dumating si Young Master Ye at nalaman niyang pinalabas mo ako sa Garden Restaurant, patay ka sa kanya. Sabihin ko sa iyo ang totoo, hindi darating si Young Master Ye ngayon, tungkol naman sa Garden Restaurant.
Siya mismo ang nag-utos, napalayasin ka, at I blacklist. Paano nangyari yan? Malinaw na si Young Master Ye ang nagpaabot ng imbitasyon sa akin sa pamamagitan ni Secretary Zhu. Paano niya ako iba-blacklist? Ang imbitasyong ito, peke yan, muntik mo na akong mapahamak. Ang imbitasyong ito, paano magiging peke? Nagkakamali ka ba? Umalis ka na, huwag kang gumawa ng gulo dito. Manager Wu, magpaliwanag ka, Manager Wu. Mr. Wang, Oh, Miss Shen, bakit ka nakatayo sa labas? naglalakad-lakad lang ako, nagpapahangin. Mr. Wang, anong ginagawa mo rito? Kasi, nakahanap lang ako ng kayamanan, sa auction, at ihahatid ko ito ng personal kay Young Master Ye. Mr. Wang, anong kayamanan ang balak mong ibigay sa kanya? Isang pinta, na nagkakahalaga ng 10 milyong piso. Napakataas at makapangyarihan ni Binatang Ye. Anong kayamanan pa ba ang hindi niya nakita? Kapag nagbibigay ng regalo, hindi ka dapat masyadong malabo. Boss Wang, sayang at may ginawa si Binatang Ye, kaya nagmamadali siyang umalis. Ay, nga pala, Boss Wang, narinig ko, malaki raw ang utang sa inyo ni Tio Chingshan. HMPH. Ang matandang iyon, may utang sa akin na 3 milyong piso. At isinangla pa ang anak niya sa akin. At anong nangyari? Isang maliit na bastos. Ang PAM unit sa kontrata ng ina niya. Aba, alam mo ba, dumating siya para magsugal ulit kagabi. Pumirma ulit siya ng isa pa. Aba, sinabi niya sa akin na kung gusto niya ng pera, dapat niyang hanapin si Zoxan Shen. Boss Wang, natural lang, nabayaran ng utang. Ay, sino ba ang hindi nakakaalam? Na si Binatang Ye ay interesado sa isang binibini mula sa pamilya ninyong Shen. Paano ko naman magagawang saktan ang pamilya ninyong Shen ngayon? Interesado sa akin si Binatang Ye. Anong kinalaman niyan sa pamilya ni Zoxan Shen? Nako. Kaya pala si Binatang Ye ay interesado sa iyo, Binibining Shen, ang pangalawang binibini. Aba. Oh. Binibining Shen, ang kayamanang ito para kay Binatang Ye, hindi ba? Sa iyo ito, Binibining Shen, ang pangalawang binibini. Boss Wang, napakamaalalahanin ninyo. Tatanggapin ko ang regalo. Kapag nagkaroon ng aming pamilyang Shen, ng pagpupulong ng pamilya, tiyak na hihingan ko ng paliwanag si Boss Wang. Ay, kung gayon, aabalahin ko kayo, Binibining Shen. Oh, kung gayon, aalis na ako ngayon. Si Mr. Wang, maupo po kayo. Mr. Wang, ano po ang maipaglilingkod namin sa inyo? Anong ginagawa ni Amy Wang dito? Nandito ako para kolektahin ang utang ng pamilya Shen. Mr. Wang, wala kaming utang sa inyo ang pamilya Shen. Ito ang kasunduan sa pagkakautang ni Zoxan. Ang tatay ni Zoxan ay may utang sa akin na 5 milyong piso at isinangla si Zoxan sa akin ng 1 taon. Ayon sa kontrata, si Zoxan ay akin na ngayon. Tay, bakit ka na naman nagsugal? Zoxan, hindi ko mapigilan. Sumiklab ang aking adik sayon sa pagsusugal at hindi ko lang talaga napigilan. Nagsugal ako ng ilang beses kagabi. Pero napakasama ng aking swerte at nawalan ako ng ilang milyong piso. Kaya lang, ito, Zoxan, isinangla ka ng tatay mo sa akin. Ang pamilya Shen, hindi naman siguro aatras, di ba? Ay, Zoxan, anak kita. Kung mapilayan ng mga kamay ko, hindi na ako mabubuhay. Mas mahalaga ba ang kaligayahan ni Zoxin kaysa sa mga kamay mo? Walang kwentang basura, anong pakialam mo? Lola. Si Mr. Wang ay mayaman at makapangyarihan. Marami siyang pera. Kung pakakasalan siya ni Zoxan, magiging magandang bagay ito para sa pamilya Shen. Mr. Wang. Dahil nasa inyo ang kasunduan sa pagkakautang ni Zoxan, susundin namin ang kontrata. Mula ngayon, si Zoxan ay sa inyo na. Hindi ako sumasang-ayon. Ang mga usapin ng pamilya Shen ay walang pakialam sa iyo, basura. Sino ang lalaking ito? Ano ang relasyon niya kay Zoxan? Ginoong Wang, baka hindi niyo po alam. Ang pangalan niya ay Tyens, at siya ang asawa ni Zoxan. Ano? Nagpakasal si Zoxan? Peke lang yan, peke. Asawa lang siya sa pangalan. Oh, Ginoong Wang, kung nag-aalala po kayo, ipapadiborsyo ko siya, so walang kwentang yan agad. Tatay, kayo. Hoy, Zoxan. Kung kinikilala mo pa akong tatay mo, diborsyuhin mo na agad. Ang walang kwentang yan, ikaw at si Ginoong Wang, ay hindi na mag-aalala pa tungkol sa kahit ano. Tatay, ito na ang huling beses. Nababayaran ko ang mga utang nyo. Hindi ako magpapadiborsyo. Ako ang magdedesisyon sa sarili kong kasal. Ginoong Wang, ibigay nyo sa akin ang kontrata. Ang perang utang ng tatay ko sa inyo, bigyan nyo ako ng 3 araw at babayaran ko kayo.
Nakikipagtawaran ka sa akin? Sige, puhunan at interes. Kasama ang nakaraang 5 milyong piso. 10 milyong piso lahat yan. Sa loob ng 3 araw, kung hindi mo mabayaran ng 10 milyong piso. Paano mo balak? Bayaran ng mga lugi ko. Ano? 10 milyong piso. Ito. CJ, pumapayag ako sa 10 milyong piso. Ibigay mo sa akin ang kontrata. Ginoong Wang, pakiusap, pag-isipan niyo po ulit. Ang pamilya Shen namin ay wala man lang 10 milyong piso. Sa loob ng 3 araw, saan siya kukuha ng ganoong kalaking pera? Hayaan na ang 10 milyong piso. Kahit 100 bilyong piso ay wala lang sa akin. Hahaha, ang gastos sa pagmamayabang ngayon ay pababa ng pababa. Mayroon kang 100 bilyong piso? Kung talagang mayroon kang 100 bilyong piso, luluhod ako at magiging apo mo. Ginoong Wang, bitawan niyo si Chance. Pinapayuhan kitang bumitaw. Sino ka ba? Paano mo nagawang takutin ako? HMM? Tatay, ano ang ginagawa niyo? Ito ang isinangla ko kay Ginoong Wang. Sa kanya na talaga ito, kaya hindi ko maibibigay sa'yo. Bata, pinapayuhan kitang. Bitawan mo ako ngayon din. Kung hindi, babaliin ko ang mga binti mo. Ikaw ba mismo ang magbibigay ng deed of sale? O kukunin ko ito? Ang kontratang ito ay kay Boss Wang. Anong pakialam mo? Bitawan mo, bitawan mo. Abaw, sige, sugurin mo siya. Ang tao kong si Abaw, ang lungsod ng Dragon, boxing champion. Anong masasabi mo? Takot ka na ngayon, di ba? Kahit pa world boxing champion, walang silbi. Abaw. Una, piliin mo ang mga paa at kamay ng batang ito. Putulin mo ang kanyang mga litid. Ngayong gabi, maluluhurin ko siya sa harap ng aking kama at panunuurin ko kung paano ko paglalaroan ng kanyang babae. Chance, patawad. Kasalanan ko ang lahat dahil nadamay ka. Huwag kang matakot. Dito na tayo magboxing. Ano, sinasabi mo bang hindi sapat ang lugar na ito para makapagunat ka ng mga paa at kamay? Ganito na lang. Zoxan. Kung matalo ni Abaw, si Tianse. Hiwalayan mo, si Tianse. At pagsilbihan mo ako ng maayos. Anong masasabi mo? Paano kung manalo si Chance? Kung manalo siya, ibabalik ko sa iyo ang deed of sale. Zoxin. Ibabalik ko sa iyo ang deed of sale. Teka, Boss Wang. Kung manalo ka, masyado namang madali para sa batang yan na si Tianse. Hahaha. Oh, binibining Shen. Ano ang iyong napakatalinong ideya? Kung manalo si Boss Wang, pilayin ang mga binti ni Tianse. Boss Wang, ano sa tingin mo? Hahaha. Paano kung pilayin muna natin ang kanyang mga paa, pagkatapos ay putulin ang kanyang mga litid sa kamay at paa, at pagkatapos ay paalisin siya sa lungsod ng dragon? Binibining Shen, ano sa tingin mo? Sa tingin ko, ayos yan. Tianse, nangangahas ka bang tanggapin ang pustahang ito? Sige, kung gayon, magdagdag tayo ng isa pang kondisyon. Kung manalo ako, gusto kong lumuhod kayong lahat at humingi ng tawad sa aking asawa. Sige, deal. Kagbubukas ko lang, ng 2 bagong boxing gym. Paano kung lumipat na lang, tayong lahat, sa boxing gym? Lola, sabay na tayo. Sa tingin ko, hindi na ako sasama, hindi na ako makikisaya. Dahil nandyan kayo ni Afeng, medyo panatag na ako. Sige, tara na. Chance, ayokong may mangyari sa'yo. Asawa ko, huwag kang mag-alala. Ang mga laban ni Ibaw, nakita ko na yan. Isang suntok lang, at kaya niyang paralisahin ang kalaban. Tians, akala mo matapang ka. Ngayon, papatayin ka niya sa bagbog. Chance, bilisan mo, isuot mo na ang guwantes mo. Zoxan, ikaw ang pinakamagandang babae sa Dragon City. Paano ka nagkagusto sa ganyang basura? Mr. King, hindi mo alam. Ang pinsan ko, hindi niya nga gusto si Tians. Miss Go, ikaw ang pinili ni Tians. Paano magkakagusto si Tians kay Zoxan kung hindi lang siya ang pinakamagandang babae sa Dragon City? Sino ang gugustuhin? Ang ganyang lumang sapatos? Sino ang tinatawag mong lumang sapatos? Ang lumang sapatos ay lumang sapatos. Ano ngayon? Masasabi ko ang gusto ko. Anong gagawin mo? Baw, sige, sugurin mo siya. Patay na si Tians ngayon.
Bata, hindi pa ako natatalo sa laban. Sa buong karera ko. Hindi pa natatalo. Hindi ibig sabihin hindi ka matatalo. Magaling. Ang lakas ng suntok. Hindi pa natatalo si Bao sa 100 laban. Siya ang hari na hindi pa natatalo. Para sa isang tulad niya na matalo sa kamao ni Bao, karangalan na niya yan. P***, tomba si Bao. Ang bilis matapos. Ito. Bugbugin mo siya, tumayo ka, P***ang basura ka, tumayo ka, tumayo ka. Ikaw. Ito. Basura, tumayo ka at labanan mo siya. Tumayo ka, basura, anong silbi mo sa akin? Tumayo ka. Punasan mo ang pawis mo. Nasaan ang kontrata? Ikaw. Ulitin mo. Nasaan ang kontrata? Gusto mo ang kontrata? Sige. Lumuhad ka at humingi ng tawad kay Mr. King. Tapos dilaan mo ang sapatos niya hanggang lumines. Ginoong Wang, sa pustahan natin kanina, malinaw na si Tian Kai ang nanalo. Binabawi mo ang iyong salita. Ang nangyari noon ay noon, ngayon ay ngayon. Gusto mo ang kontrata? Kung gayon, lumuhad ka at yumukod sa akin. O kaya, pagsilbihan mo ako ng 2 gabi. Ang kontratang ito na pang 1 taon. Kapalit ng 2 gabi sa akin. Hindi ka lugi. Kasama ang interes at multa. Ang tatay mo ay may utang kay Ginoong Wang na 10 milyong piso. Zoxen, ayaw mong magbayad at ayaw mong pagsilbihan si Ginoong Wang. Nahihirapan kang lumuhad. Ano? May utang ka at ayaw mong magbayad. Walang libreng tanghalian. Kayo, Kung hindi ako nagkakamali, ako ang nanalo sa pustahan kanina. Lahat kayo ay dapat lumuhod at humingi ng tawad kay Zoxin. Gusto mong lumuhad ako. At humingi ng tawad sa babaeng ito? Imposible yan. Mayroon ka lang kaunting, ordinaryong kakayahan. Talaga bang iniisip mong malaki ka na? Kaya, hindi mo ibibigay ang kontrata at hindi ka luluhod para humingi ng tawad kay Zoxin. CJ. Dalhin agad ang mga tao rito. Sa loob ng 3 minuto, gusto kong malugi ang Wang Group. Malugi. Tama ba ang narinig ko? Ikaw, gusto mong malugi ang Wang Group? Sino ka ba sa tingin mo? Ikaw, naglakas loob kang saktan ako? Kailangan ko pa bang pumili ng oras para saktan ka? Bata, sa tingin ko ay pagod ka na sa buhay. Ano yan? Magsalita ka. Ginoong Wang, seliado na ang departamento ng pananalapi. Ano? Seliado na ang departamento ng pananalapi. Ano yan? Magsalita ka. Boss, masama ang balita. Ang Wang Group natin ay kakapirma lang ng kontrata na nagkakahalaga ng 300 milyong piso. Ngunit dahil sa isang butas sa kontrata, Ano? kinakansela ng pabrika ang kooperasyon. Ang ating mga internasyonal na kliyente ay naghihintay sa order na ito. Kung lalabagin natin ang kontrata, kailangan kong magbayad ng 3 beses na multa. Nako, ano na ngayon? Boss, masama ang balita. Bumagsak ang stock ng Wang Group natin. Nawala na ang lahat ng pera sa mga account. Ginoong Wang, ano ang nangyayari sa'yo? Ikaw ba ang gumawa nito? Ikaw, gusto mong mamatay. Tigil. Gusto mong mamatay? Sinaktan mo rin ba siya? Maestro Liuli, sinira ng batang ito ang mga plano ko. Tinuturuan ko lang siya ng leksyon. Ikaw. Naghahanap ka ng kamatayan. HMP, ang korporasyon ng Wangko, ay sinira ng batang ito. Kahit pa, siya ang iyong nasasakupan, Maestro Liuli, susuntukin ko pa rin siya. Lumuhad ka. Kung hindi, mamatay ka. Haha, nawala na ang lahat sa akin. Sa tingin mo ba natatakot ako sa kamatayan? mag-ingat. Asawa ko. Tiyan Kai, kahit mamatay ako, hindi kita palalampasin. Kamatayan? Masyado kang madali niyan. Ang taong ito ay puno ng panlilinlang at walang ginagawang mabuti. Simula bukas, siya ay palalayasin sa lungsod ng Dragon at lahat ng kanyang ari-arian ay kumpiskahin. Opo.
Maestro Liuli. Alam kong nagkamali ako. Pakiusap, palayain niyo ako. Alam mo ba kung ano ang iyong pagkakamali? Nauna ang batang iyon na manggulo sa akin. At sinaktan pa niya ako. Ang pamilya Wang ay itinatag sa lungsod ng Dragon sa loob ng isang siglo. Ako, si Wang Xiaotian, ay isa pa ring kilalang tao. Paano ko matitiis ang ganoong kalaking kahihiyan? Kung hindi ako makakaganti para dito, hindi ko matatanggap ang insultong ito. Mukhang hindi mo pa rin alam kung ano ang iyong pagkakamali. Si Zoxan ay may utang sa akin na 10 milyong piso. Dumating ako para kolektahin ang utang. Nagkamali ba ako? Ngayon, walang makakapigil sa akin. Pinawala ni Tian Kai ang lahat sa akin. Lalabanan ko siya hanggang kamatayan. Gusto mong labanan si Maestro Ye hanggang kamatayan. Karapat-dapat ka ba? Anong Maestro Ye? Sino si Maestro Ye? Nasaan si Maestro Ye? Tian Kai. Ano? Tian Kai? Oo, siya si Maestro Ye. Ha 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 ha. Ako. Paano nangyari ito? Paano nangyari ito? Maestro Liuli. Alam kong nagkamali ako. Talagang alam kong nagkamali ako. Pakiusap, patawarin niyo ako. Pakiusap, patawarin niyo ako. Ay nako. Kapag gumawa ka ng mali, kailangan mong panagutan ang mga kahihinatnan. Ang pagsuway kay Maestro Ye ay isang krimen na may parusang kamatayan. Tian Kai, ano ba talaga ang relasyon mo kay Maestro Liuli? Iniligtas ko ang buhay ni Liuli noon. Ngayon, binabalik ko lang ang pabor. Alam ko na paano magiging mahalagang tao ang isang tulad ni Tian Kai. Sigurado akong nagkataon lang na nailigtas niya si Maestro Liuli. Sa tingin ko rin, akala ko pa nga, ang basurang ito ay may kinalaman kay Maestro Liuli para makakonekta ang pamilya Shen kay Maestro Liuli at makapasok sa mataas na lipunan. Si Lola. Hello, Lola. Sige, babalik kami kagad. Ginoong Ye, ang pinakamayamang tao sa Dragon City, si Tang Ao. Narinig ko na sa Dragon City, naghanda ka ng isang engranding gala at sa panahong iyon, dadalo ang mga nangungunang celebrity mula sa buong mundo. Abisuhan ang lahat. Dadalo ako sa tamang oras. Sa piging, oras na para sabihin ang totoo sa aking asawa. Gusto kong siya ang maging sentro ng atensyon. Opo. Lola, pinabalik mo kami. May mahalaga ka bang gustong ipahayag? Si Ginoong Ye ay magho-host ng isang gala. Sinasabing pipili siya ng mga kasosyo sa piging na ito. Ito ay magandang balita. Ngunit ang pamilya Shen ay hindi pa nakakatanggap ng imbitasyon. Ito, ang pamilya Shen ay hindi man lang makapasok sa gala. Paano ito nangyari? Ito ay isang magandang pagkakataon para umangat ang pamilya Shen. Lola, ang pamilya Go ay isang nangungunang pamilya sa Dragon City. Siguradong nakatanggap sila ng imbitasyon. Ginoong Go, hindi ba't nililigawan niya si Zoxen noon? Bakit hindi natin hayaang pumunta si Zoxen at magpalipas ng gabi kasama si Ginoong Go? Ibig mong sabihin, kung pagsisilbihan ni Zoxen si Binatang Go, tutulungan niya ang pamilya Shen na makakuha ng imbitasyon sa piging ng mga kilalang tao. Para lang sa isang imbitasyon, gusto mong sumama ang asawa ko sa ibang lalaki. Hindi ako sumasang-ayon. Zoxen, ang pamilya Shen ay naging kontrobersyal sa loob ng maraming taon dahil sa pamilya mo. Panahon na para ikaw ay mag-ambag sa aming pamilya. Para lang sa isang imbitasyon, gusto mong ako ay pagsilbihan ang ibang lalaki. Lola, hindi ako sumasang-ayon. Hindi ito nakasalalay sa iyo. Dahil ang pagsisilbi kay Binatang Go ay makakakuha sa atin ng imbitasyon. Kung ang pamilya Shen ay makakadalo sa piging ng mga kilalang tao, ay nakasalalay sa iyo. Zoxin, huwag kang matakot. Imbitasyon lang naman, di ba? Bukas ng 2:00 ng hapon, pumunta ka sa Imperial Hotel. Ako ang magpapasok sa'yo. Ikaw na walang silbi. Paano mo kami madadala sa piging ng mga kilalang tao? Ako, si Tian Kai, ay laging tumutupad sa aking salita. Sige, kung hindi mo kami mapapasok, ikaw, si Zoxen, at ang kanyang walang silbing ama, ay lahat ay aalis sa pamilya Shen. At kung makapasok ako, lahat kayo ay umukod at humingi ng tawad kay Zoxin. Mula ngayon, ang pamilya Shen ay pamamahalaan ni Zoxin. Sige. Mahal, gutom ka na ba? Uwi na tayo, ipagluluto kita. Anong kapahamakan? Paano naman ang isang walang silbi ay makakapagdala sa atin sa piging ng mga kilalang tao? Lola, kumalma ka. May koneksyon ako kay Binatang Go. Hayaan mong ako ang bahala dito.
Mingzu. Kung magtagumpay ka dito, ang pamilya Shen ay sa iyo na pamamahalaan mula ngayon. Anong nangyayari? Bakit wala pa si Zoxen at ang walang silbing iyon? HMPH. Hindi naman siguro sila umatras, di ba? Oh. Tingnan mo sila, nakabihis na parang totoong tao. Sayang, ang aso. Gaano man katawa ang pananamit. Aso pa rin, di ba? Anong tinatawanan mo? Ang pamilya mo ay talagang may lakas ng loob na pinaghihintay sa inyo. Feng, mas mabuting tandaan mo ang ating nakaraang pustahan. Sa tingin ko ay dapat ka nang tumigil sa pagpapanggap. Papasukin mo na lang muna kami. Sige, pumasok na lang muna tayo. Tigil. Ang pinakamayamang tao ay nagho-host ng piging ng mga kilalang tao ngayon. Hindi pinapayagan ng mga hindi autorisadong tao. Tignan niyo ng mabuti kung sino ako. Dadalo ka sa gala, pakita mo ang iyong imbitasyon. Hindi ko kailangan ng imbitasyon. Paano ka inutusan ng iyong boss na hawakan ng mga bagay? Papasukin mo ako. Ano ang pinapanggap mo? Nasaan ang imbitasyon mo? Bilisan mo at ipakita ang imbitasyon mo. Malapit nang magsimula ang gala. Huwag mong sayangin ang oras ng lahat. Ang boss ko ay inutusan lang akong suriin ang mga imbitasyon. Kung wala kang imbitasyon, umalis ka na. Huwag mong antalahin ang trabaho ko. Ang mukha ko ang aking imbitasyon. Narinig nyo ba yan? Ang gala ng pinakamayamang pamilya. At gusto mong makapasok sa pagpapakita lang ng mukha mo? Nakakahiya. Sino ka sa tingin mo? Sino subukang makapasok sa pagpapakita lang ng mukha mo? Anong kahihiyan sa ating pamilya? Paano tayo nagkaroon ng walang kwentang tulad mo? Talagang pinapagalit mo ako. Mahal, tingnan mo ito. Ito ay dahil sa pinalayaw mo siya. Ngayon ang buong pamilya natin ay nahihiya. Kung paalisan tayo ng pamilya Shen, ako, mamamatay ako dito mismo sa harap mo. Tawagin mo ang boss mo dito. Hindi ka pa ba sapat na nakakahiya? Ang may-ari ng Imperial Hotel ay hindi basta-basta mo lang makikita. Clara, kumusta na ang mga bagay? Kay Young Master Go, inaalagaan mo ba siya? Huwag mo nang banggitin. Hindi ko nga, nakita si Young Master Go kahapon. Kung hindi ka alis ngayon, tatawagin ko ang security para asikasuhin ka. Hello, Liuli. Sabihin mo kay Victor Juan na personal akong salubungin sa pasukan sa loob ng 1 minuto. Naiintindihan. Mukhang, hindi pa dumarating ang panahon ng pagbangon ng aming pamilya Shen. Talagang mapaglaro ang tadhana. Tara na, umuwi na tayong lahat. Clara Shen. Simula ngayon, ikaw, ang walang kwenta mong asawa, at ang iyong ama. Lumayas kayo sa pamilya Shen. Si Binatang Ginoo Gary yan. Binatang Ginoo Gary, kanina pa kita hinahanap. Binibini Mia, talagang. Lalo kang gumaganda. Ay, tama na, Binatang Ginoo Gary, pwede mo ba kaming tulungan? At papasukin ang mga miyembro ng pamilya Shen, para lumawak ang aming pananaw. Ay, walang problema. P***. Hindi ba't si Clara Shen yan, at ang walang kwenta niyang asawa? Anong malas na pagkakataon? Binatang Ginoo Gary, talagang matatag ka. Sa kabila ng iyong kalagayan. Kahit ganito, gusto mo pa ring dumalo sa celebrity banquet. Gayunpaman, ikinalulungkot kong ipaalam sa'yo na ang iyong imbitasyon ay nag-expire na. Nag-expire? Baliw ka ba? Sinasabi ko sa'yo, pagkatapos ng celebrity banquet na ito, sisiguraduhin kong gugustuhin mong mamatay. Binatang Ginoo Gary, may galit ka ba sa walang kwentang ito? Isang matinding pagkapuot. Maliban kay Clara Shen, at sa walang kwenta niyang asawa, lahat ng iba pa mula sa pamilya Shen, sumama kayo sa akin. Binatang Ginoo Gary, ang tapang mo. Binibini Mia, kailangan mong galingan kong gayon. Binatang Ginoo Gary, mukhang nag-expire na ang iyong imbitasyon. Paano nangyari yan? Ang pinakamayamang tao sa Dragon City, ang personal na nagpadala ng imbitasyong ito sa aking pamilya Go. Paano ito mag-e-expire? Ito, tama na ang kalokohan. Papasukin mo ako ngayon, o pagsisisihan mo ito. Binatang Ginoo Gary, ikaw, huwag mo naman akong pahirapan. Naghahanap ka ba ng kamatayan? Tama na, anong ginagawa mo? Ginoong Victor. Ako ay mula sa pamilya Go, kumakatawan sa kanila sa celebrity banquet. Ginoong Ethan, patawarin mo ang aking mahinang pagtanggap. Ginoong Ethan, ito. Bakit napakagalang ng boss na ito, sa walang kwentang ito? Binatang Ginoo Gary, nagkamali ba si Ginoong Victor? Ginoong Victor, hindi mo ba ako naaalala? Naginuman pa nga tayo. Ginoong Ethan, ipinapalagay kong ito, ang iyong asawa, mangyaring pumasok. Simon, sana naalala mo ang ating nakaraang pustahan.
At binatang Ginoo Gary, tama. Pahalagahan mo ang iyong kalayaan habang mayroon ka pa nito. Ginoong Victor. Lahat ng naririto. Papasukin silang lahat sa aking pangalan para dumalo sa celebrity banquet. Opo, opo. Hoy, hintayin niyo ako. Hehe. Hinahanap mo ang gulo. Anak, anong nangyayari? Ang Ginoong Juan na yan, ay ang may-ari ng Imperial Hotel. Bakit siya ganoon na lang kung rumespeto? Sa walang kwentang yan. Mas masahol pa sa aso ang walang kwentang yan. Malamang ginagamit lang niya ang pangalan ng isang malaking pamilya para manloko ng tao. Young Master Go. Ang Ethan na yan, ay isang ligaw na aso lang, mula sa aming pamilyang Shen. Paano siya naglakas loob na saktan ka? Huwag kang mag-alala. Tiyak na tuturuan ko siya ng leksyon para sa iyo. Ha ha ha. Binibining Mia, napakatalino mo talaga. Hindi tulad ng malanding Clara Shen na yan. Sa tingin ko, ang titulong pinakamagandang babae ng Dragon City ay sa Binibining Mia pa rin. Tara na. Ethan, kilala mo ang may-ari ng Imperial Hotel. Bakit hindi ko alam yan? Mahal. Sa totoo lang, ako ang panganay na batang master ng pamilyang Ye mula sa Xiangyan. Ang mga bisita rito ngayon ay pawang mga kilalang tao. Hindi ka dapat nagsasalita ng kung ano-ano. Sige na, sige na, sige na, susundin kita. Ang aming Imperial Group ay handang magbayad ng doble sa presyo para bilhin ang proyekto ng Financial Tower mula sa inyong Tang Corporation. Ethan, napakabait mo naman. Ang pamilyang Tangko na maglingkod kay Ethan ay ang pinakamalaking karangalan ng pamilyang Tangko. Isang maliit na proyekto lang. Paano ko hahayaan na gumastos ka ng ganoon kalaki? Ang kwalifikasyon ng pamilyang Shen ay katamtaman lang. Ang proyekto ng Financial Tower ay hindi matatapos ng magdamag. Sa hinaharap, natatakot ako na ang inyong pamilyang Tang ay kailangang magsikap pa ng husto. Para tulungan si Clara. Tungkulin ng pamilyang Tangko. Pero Ethan, hindi mo ba ipapahayag ang iyong pagkatao sa mundo? Ayokong maging hindi comfortable si Clara. Dahil sa aking pagkatao. Mahal, Ethan, saan ka galing? tumawag lang ako. Gutom ka ba? May cake doon, dadalhin kita para kumain. Tara na. Dahan-dahan, dahan-dahan. Tatay. Ginoong Gu, bitawan mo ang tatay ko. Clara, dinumihan lang ng tatay mo, ang damit ni Ginoong Go. Ang mga damit na ito ay limited edition at dinumihan ng tatay mo. Sabihin mo, paano mo babayaran? Damit lang yan. Kung marumi, hindi ba pwedeng labhan na lang? Isang global limited edition, $1,000,000 ang isang set. Hugasan mo yan, wala nang halaga. Akala mo ba parang sa inyo lang yan, na nagsusuot ng mumurahing damit sa kalye? Ang damit na nagkakahalaga ng $1,000,000 ay damit pa rin. Kung hindi ito madudumihan ngayon, madudumihan din ito bukas. Kaya, Ginoong Gyu, balak mo bang huwag nang labhan ang damit na yan habang buhay? Wala akong panahon sa'yo. Sofia, sabihin mo sa akin, ngayon, pipiliin ko ang mga kamay ng tatay mo. Oo, pipiliin ko ang mga kamay ng asong gala na to. Sabihin mo, ano ang pipiliin mo? Sofia, ako ang tunay mong ama. Kung mawalan ako ng mga kamay, hindi ako mabubuhay. Itong walang kwentang to, wala naman siyang silbi. Piliin mo na lang ang mga kamay niya. Ginoong Gu, huwag kang sumobra. Sumobra? Muntik na niya akong patayin. Ngayon, gusto ko lang piliin ang mga kamay niya. Sumobra na ba yan? Madali pa nga yan sa kanya. Sasabihin ko sa'yo. Isang tatlo ng mga elite na narito ngayon. Kilala ko silang lahat. Lumuhad ka at masunuring. Hayaan mong pilayin ko ang mga kamay mo. Oo. Babaliin ko ang mga kamay mo. Bubunutin ang dila mo at dudukitin ang mga mata mo. Wala kang libingan. Ikaw. Ay, pasensya na. Nadulas ang kamay ko. Sofia, pinapayuhan kitang lumugar ka. Panoorin mo akong patayin ka. Kayo dalawa. Hulihin niyo siya. Anong nangyayari? Anong nangyari?
Ginoong Tang, may nanggugulo lang kanina. Tinuturuan ko lang siya ng leksyon. Ginoong Tang, may kailangan. Po ba kayo? Sino sa inyo si Binibining Shen? Ako po. Sophia Shen. Isa ka lang, tagalabas sa pamilya Shen. Talaga bang iniisip mong ikaw ang dalaga ng bahay? Ako ang hinahanap ni Ginoong Tang. Ang apelyido ng asawa ko ay Shen, kaya bakit hindi siya si Binibining Shen? Bakit may dalawang Binibining Shen? Ginoong Tang, baka hindi nyo alam. Pero si Sophia Shen ay tagalabas lang sa pamilya Shen. Ang Binibining Shen na hinahanap nyo ay tiyak na ang kapatid ko. Hinahanap nyo ba ang kapatid ko? Dahil sa kontrata? Tama. Ang kontrata ng financial center na ito ay ibinigay sa akin ng aking ama para ibigay kay Binibining Shen. Ginoong Tang, pakibigay po sa akin ang kontrata. Pipirmahan ko na po ngayon. Teka. Tay. Sapat na. Ang edad mo. Para malaman ng tama. Ang kontratang ito ay para ibigay mo kay Binibining Shen. Ano ang ginagawa mo, Binibining Clara? Ito ang kontrata ng financial center. Lubos kong hinahangaan ang ugali at pag-uugali ni Binibining Clara. Umaasa akong magkaroon ng karangalang makatrabaho siya. Tay, sigurado ka bang para sa kanya ang kontratang ito? Umalis ka. Ano ba yan? Anong nangyayari? Ito ay isang mabuting kilos ng pinakamayamang tao. Tanggapin mo na lang. Pero ang financial center ay napakalaking proyekto. Hindi ito kayang hawakan ng aming pamilya. Batang Ginoong Tang, kaya kong panag-utan. Ang kontratang ito, para sa proyekto ng financial center, nais ko lamang makipagtulungan kay Binibining Clara. Para sa iba, ako, si Ginoong Tang, ay hindi sila kikilalanin. Ito ay isang mabuting kilos ng pinakamayamang tao. Sa tingin ko ay dapat mo itong tanggapin. Salamat, Ginoong Tang. Shen Feng, naaalala mo pa ba ang pustahan natin? Ikaw, Ginoong Ethan, anong pastahan? Ang pamilya Shen ay nakipagpustahan sa akin. Na kung ipapasok ko sila sa E-Club, kailangan nilang lumuhod at humingi ng tawad sa aking asawa. Ethan, huwag kang samobra. Matanda na si Lola. Talaga bang paluluhurin mo siya at hihingi ng tawad sa iyo? Pastahan ay pastahan. Ano ang problema? Hindi ba ninyo naiintindihan yan, mga miyembro ng pamilya Shen? Ako. Luluhod ako. Patawad. Hayaan na. Para sa dating pinagsamahan, tumayo na kayong lahat. Umaasa akong mamuhay kayo ng marangal mula ngayon. Ethan, tara na. Opo, asawa ko. Engan, Ginoong Tang. Napaka-arogante ng batang Ginoong Gunayan. Ipadala siya para magtanim ng puno sa isang malayong lugar. Sa tingin ko, magandang gawa yan. Ako mismo ang mag-aayos niyan. Ginoong Ethan, makakasiguro ka. Ethan, ano ba talaga ang nangyayari? Ikaw ba talaga ang batang Ginoo ng pamilya, ye? Asawa ko. 3 taon na ang nakalipas. Nagkaroon ako ng aksidente sa aking pagsasanay. Iniligtas mo ang buhay ko. Mula noon, sumumpa akong poprotektahan ka habang buhay. Asawa ko. Mahal kita.